8 taon akong naging aso sa sarili kong bahay, habang nilalamon ni Enzo ang yaman ko. Ang tanging sukli niya ay ang paghalik sa ibang babae sa kama na ako ang bumili. Itinapon nila ako na parang basurang walang silbi, matapos akong pakinabangan. Pero nagkakamali sila. Ako ang pundasyon ng mundong kinatatayuan nila, at ngayong gabi guguho ang lahat sa isang pitik ko lang. Handa na ba silang maging pulubi? Sino nga ba ang tunay na may-ari ng lahat ng ito? Wala kang kwentang babae. Isang palamunin na walang ibang alam gawin, kundi ang magpakitang tao. Ang boses ni Doña Carmela ay tila isang matalim na hagupit na bumasag sa katahimikan ng malawak na kusina. Kasunod nito ay ang ingay ng porselanang pinggan na humampas sa sahig nagkadurog-durog at ikinalat ang mainit pang kare-kare sa makintab na tiles. Ang sarsa na 4 na oras na matiyagang niluto ni Lavinia para sa selebrasyon ng promotion ng kanyang asawa ay naging tila maruming putik sa paanan ng matanda. Dahan-dahang napayuko si Lavinia, ang kanyang mga kamay na namumula pa dahil sa init ng kalan at pagod sa paghihiwa ay nagsimulang manginig. Hindi siya kumibo. Alam niya ang bawat linya ng sermon na ito. Alam niya ang bawat talim ng bawat salita. Ngunit sa pagkakataong ito, may kung anong bahagi sa loob niya ang tila tuluyan ng napatid. 4 na oras ko pong niluto iyan, Mama. Paborito po iyan ni Enzo, mahina at halos pabulong na sabi ni Lavinia habang dahan-dahang lumuluhod para pulutin ang mga piraso ng basag na pinggan. Isang mapait na tawa ang naging sagot ni Carmela. Paborito sa tingin mo ba ay may gana pang kumain ang anak ko ng luto ng isang katulad mong walang pinag-aralan? 8 taon, Lavinia. 8 taon ka nang nakasabit sa leeg ni Enzo na parang isang mabigat na pabigat. Kung hindi dahil sa awa namin baka namamalimos ka na sa kalsada ngayon. Sa gitna ng pangungutya, narinig ang tunog ng mga yabag ng sapatos na papalapit. Si Enzo, ang lalaking pinagalayan ni Lavinia ng kanyang kabataan, ng kanyang talino, at ng kanyang buong pagkatao. Sa loob ng 8 taon, si Enzo ang naging mukha ng tagumpay, ang CEO ng Villarreal Tech, habang si Lavinia ay nanatiling anino sa likuran, ang utak na bumubuo ng bawat code at bawat estratehiya na nagdala sa kanila sa tuktok. Enzo, anak, tignan mo ang asawa mo. Napaka-clumsy. Pati ba naman ang paghahain hindi magawa ng tama, sumbong ni Carmela sabay hablot ng panyo para magkunwaring nandidiri sa kalat. Tumigil si Enzo sa tapat ni Lavinia. Hindi siya lumuhod para tulungan ang asawa. Hindi rin siya nagtanong kung napasuba ang mga daliri nito. Sa halip malamig niyang tinitigan ang tumpok ng pagkain sa sahig. Linisin mo yan, Lavinia. Ayaw kong makakita ng dumi paglabas ko mamaya. At pagkatapos pumasok ka sa library, may mga dokumentong kailangan mong pirahan. Ang boses ni Enzo ay wala ng bahid ng pagmamahal na ipinangako niya 8 taon na ang nakalilipas. Ito ay boses ng isang boss na kinakausap ang kanyang pinakamababang empleyado. Habang pinupulot ni Lavinia ang huling piraso ng porselana, isang matalim na gilid nito ang humiwa sa kanyang daliri. Hindi siya dumaing. Pinanood niya ang isang patak ng dugo na humalo sa kulay kahel na sarsa ng kare-kare. Ang hapdi sa kanyang balat ay wala pa sa kalahati ng hapding nararamdaman ng kanyang puso. Eksaktong sa sandaling iyon, uminit ang cellphone ni Enzo na nasa ibabaw ng counter. Isang notification ang lumabas. Isang mensaheng hindi sinasadyang nabasa ni Lavinia dahil sa lapit niya sa sahig. I'm waiting at the hotel, love. Happy anniversary. Don't forget to bring the papers for our new house. I love you, Enzo. Ang sender ay nakapangalan lamang bilang B. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo ni Lavinia. Ang hanging nilalanghap niya ay biglang naging tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang baga. Ang bahay na ito, ang kumpanyang ito, ang bawat sentimong ginagastos ni Enzo para sa mga mamahaling regalo sa ibang babae, lahat ng iyon ay nagmula sa kanyang pawis. Lahat ng iyon ay pag-aari niya. Dahan-dahan siyang tumayo, bitbit ang mga basag na alaala sa kanyang palad. Tumingin siya sa likod ni Enzo na abala na ngayon sa pag-aayos ng kanyang mamahaling kurbata sa harap ng salamin. Enzo, tawag niya, ang boses ay matatag, ngunit may dalang pait na tila lason. Ano na naman, sabi ko, bilisan mo ang paglilinis, may lakad pa ako. Sagot ng lalaki nang hindi man lamang siya nililingon. Yung mga dokumento ba sa library? Tungkol ba yon sa paglilipat ng assets ng kumpanya sa pangalan mo? Bahagyang natigilan si Enzo, ngunit agad ding bumalik ang kanyang pagiging arogante.
Business matters ito, Lavinia. Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko pa. Just sign them. Di ba sabi mo gagawin mo ang lahat para sa pamilyang ito? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lavinia habang pinagmamasdan ng kanyang asawa, ang lalaking mahal niya, na ngayon ay tila isang estranghero na may bitbit na kutsilyo sa likod. Nanatiling tahimik si Lavinia habang pinapanood ang pag-alis ni Enzo, kasunod ang mapanuyang tingin ni Doña Carmela. Naiwan siyang mag-isa sa gitna ng maruming kusina, hawak ang sugatang daliri, at ang katotohanang mas matalim pa sa anumang porselana. Hanggang kailan ko kailangang mamatay para lang mabuhay ang pamilyang ito? Gaano pa karaming dugo ang kailangang dumanak mula sa aking mga kamay bago nila mapagtanto na ang lupang kinatatayuan nila ay gawa sa aking mga sakripisyo. Habang ang bawat patak ng dugo ay dumidampi sa sahig, isang desisyon ang nabuo sa kaibuturan ng kanyang vonat na puso. Ang Lavinia na handang maging martir ay kasabay na nadurog ng pinggang iyon. Ngunit ang Lavinia na tunay na nagpapatakbo ng mundong ito, siya ay nagising na. Sa loob ng 8 taon, ako ang naging hangin na nagpapatakbo sa iyong mga layag, Enzo. Pero nakalimutan mo na ang hangin ay may kakayahan ding magdala ng unos na gigiba sa lahat ng iyong itinayo. Pumasok si Lavinia sa loob ng library, ang silid na saksi sa lahat ng kanyang pagpupuyat. Habang ang buong mundo ay naniniwalang si Enzo Villarreal ang henyo sa likod ng bawat algorithm ng kanilang kumpanya, dito sa loob ng 4 na sulok na ito, si Lavinia ang tunay na arkitekto. Ang amoy ng lumang papel at kape ay tila mga yakap ng nakaraan, noong panahong nagsisimula pa lamang sila sa isang maliit na apartment, puno ng pangarap at pag-ibig. Ngunit ngayon, ang amoy na iyon ay tila naging laso na dahan-dahang pumapatay sa kanyang diwa. Nakapatong sa ibabaw ng lamesang gawa sa mahogany, na siya rin ang bumili gamit ang kanyang unang malaking komisyon, ang isang makapal na folder. Nilapitan niya ito. Ang bawat pahina ay tila isang hatol ng kamatayan para sa kanyang karapatan. Binasa niya ang bawat linya. Hindi ito simpleng business document. Ito ay isang tusong paraan upang tuluya siyang maalis sa anumang koneksyon sa Villarreal Tech. Nais ni Enzo na ilipat ang lahat ng intellectual property rights sa isang bagong shell company kung saan wala siyang kahit 1% ng pag-aari. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas sa tabi ng higaan ng kanyang yumaong ama. Lavinia, anak, sabi ng kanyang ama na may nanghihinang boses. Ang talino mo ay isang biyaya, pero huwag mong hahayaang ubusin ka ng pag-ibig. Noong panahong iyon, hindi niya naintindihan. Akala niya ang pag-ibig ay ang pagbibigay ng lahat ng walang itinira para sa sarili. Akala niya ang protektahan ng pride ni Enzo ay tungkulin niya bilang asawa. Nabalik lamang ang diwa ni Lavinia nang marinig niya ang mahinang tunog ng pagpihit ng trangka ng pinto. Pumasok si Enzo, hindi nasuot ang kanyang kurbata, ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Bakit hindi mo pa pinipirmahan? Ilang beses ko bang kailangang sabihin sa iyo na kailangan ito para sa expansion sa Singapore? Asik ni Enzo habang sumasandal sa pintuan. Humarap si Lavinia sa kanya, ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado sa kabila ng bagyong nagngangalit sa kanyang dibdib. Enzo, binasa ko ang mga terms. Bakit kailangang ilipat ang patent sa isang kumpanyang hindi ko kilala? I built those codes, Enzo. Yan ang puso ng Villarreal Tech. Isang mapait at sarkastikong tawa ang kumawala sa mga labi ni Enzo. You built them, Lavinia, wake up. Sinong maniniwala sa'yo? Isang housewife na hindi man lang lumalabas ng bahay. Ako ang mukha ng kumpanyang ito. Ako ang hinarap sa mga investors. Without my name, those codes are just useless gibberish. Pirmahan mo na yan, Lavinia. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Lumapit si Enzo at mariing hinawakan ang balikat ni Lavinia. Ang hawak na yon na dati ay nagbibigay sa kanya ng seguridad, ngayon ay tila isang bakal na gwardya na nagkukulong sa kanya sa rehas. Don't be difficult, love. Gawin mo na ito para sa atin, para sa future natin. Future natin o future niyo ni Bianca? Ang tanong ay nanatili sa dulo ng dila ni Lavinia, ngunit hindi niya ito pinakawalan. Hindi pa ito ang tamang oras. Dahan-dahang kinuha ni Lavinia ang ballpen. Tinitigan niya ang lagda ni Enzo na naroon na sa dokumento isang pirma na siya mismo ang nag-ensayo para magmukhang mas makapangyarihan noong nagsisimula pa lang sila. Ang kanyang kamay ay lumapit sa papel, ngunit sa halip na pumirma, dahan-dahan niyang ibinaba ang ballpen. I need to think about this, Enzo.
Masakit pa ang kamay ko mula sa pagkabasag ng pinggan kanina, mahinahon niyang sabi. Wala ka talagang silbi. Simpleng pirma lang hindi mo pa magawa. Sigaw ni Enzo bago padarag na lumabas ng silid. Ang tunay na marahas na pagbalandra ng pinto ay nagpaalingaw-ngaw ng katahimikan sa buong library. Nang masiguro niyang wala na ang kanyang asawa, kinuha ni Lavinia ang kanyang sariling cellphone mula sa nakatagong bulsa ng kanyang apron. Nag-vibrate ito, isang tawag mula sa isang unregistered number. Attorney Lopez, bulong ni Lavinia sa kabilang linya. Ma'am, kumpirmado na. Enzo is trying to liquidate your hidden accounts. Bukas ng umaga balak niyang ilipat ang pondo sa isang account sa Cayman Islands sa ilalim ng pangalan ni Bianca Salcedo. He thinks he's hacking the system, but he doesn't know he's actually walking into the trap we set. Isang malamig na kilabot ang dumaan sa likuran ni Lavinia. Ang sakit ng pagtatraidor ay tila isang lason na mabilis na kumalat sa kanyang dugo, ngunit kasabay nito ay ang kakaibang linaw ng isip. Let him, ang matapang na utos ni Lavinia. Hayaan mo siyang kunin ang bawat sentimong akala niya ay sa kanya. I want him to feel the highest peak of his success tonight, attorney. Dahil bukas ipapaalala ko sa kanya kung sino ang nagbigay sa kanya ng lahat ng mayroon siya. Ibinaba ni Lavinia ang telepono. Tumingin siya sa bintana kung saan ang anino ng malaking puno ng acacia sa kanilang bakuran ay tila isang dambuhalang nagbabanta sa kadiliman. Ang bahay na ito na binuo niya mula sa bawat pangarap at sakripisyo ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang battlefield. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang dibdib, dinarama ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Hindi na ito tibok ng takot. Ito ay tibok ng isang babaeng handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Ngunit sa gitna ng kanyang determinasyon, isang bagong mensahe ang pumasok sa kanyang screen mula sa isang hindi kilalang numero. Ang laman nito ay isang litrato si Enzo at Bianca, magkayakap sa loob ng isang mamahaling restaurant, at sa gitna nila ay isang dokumento na may pamagat na Petition for Annulment of Marriage. Napahawak si Lavinia sa gilid ng lamesa nang maramdaman ang biglang pag-ikot ng paligid. Hindi lang pala yaman ang nais nilang kunin. Nais nilang burahin ang 8 taon ng kanyang buhay na parang isang pagkakamali sa isang code. Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kusina ay tila mga nanunuot na daliri ng katotohanang hindi na kayang takasan ni Lavinia. Habang ang bango ng bagong giling na kape ay humahalimuyak sa hangin, hindi ito nagbigay ng ginhawa, kundi isang paalala na ang bawat umaga sa bahay na ito ay naging isang ritual ng pagpapanggap. Hawak ni Lavinia ang telang pamunas marahang pinapakintab ang counter na yari sa granite. Ngunit ang kanyang paningin ay nakapako sa kawalan. Ang imahe ng Petition for Annulment sa kanyang cellphone kagabi ay tila isang apoy na tumutupok sa huling hibla ng kanyang pasensya. Lavinia, ano ba't nakatunganga ka na naman dyan? Ang boses ni Doña Carmela ay tila isang matalas na gunting na pumutol sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok ang matanda na suot ang isang mamahaling silk robe. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamadali. Ayusin mo ang hapag. Maghanda ka ng pinakamagarbong almusal. May darating na napakahalagang panauhin at ayaw kong mapahiya sa harap ng magiging bagong katuwang ni Enzo sa negosyo. Sino po ang darating, Mama? Mahinahong tanong ni Lavinia, kahit na may kaba ng gumagapang sa kanyang dibdib. Si Miss Bianca Salcedo, ang strategic consultant na magliligtas sa kumpanya mula sa iyong kakulangan, sagot ni Carmela, na may kasamang mapait na ngiti. Kaya magbihis ka rin ng maayos, huwag kang magmukhang katulong sa tabi niya. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Lavinia. Ang babaeng nasa litrato kagabi, ang babaeng may hawak ng Don Lihon, ay papasok sa sarili niyang tahanan. Narinig ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas, kasunod ang marahang pagbukas at pagsara ng pinto ng kotse. Pagkaraan ng ilang sandali, ang tunog ng matutulis na takong ng sapatos ay umalingaw-ngaw sa marmol na sahig ng sala, papalapit sa kusina. Bawat hakbang ay tila isang pako na ibinabaon sa katahimikan ng bahay. Pumasok si Enzo, at sa tabi niya ay isang babaeng tila kinuha mula sa pahina ng isang fashion magazine. Si Bianca. Ang kanyang pulang labi ay nakakurba sa isang plastik na ngiti, at ang kanyang mga mata ay mapanuring nilibot ang bawat sulok ng silid bago huminto kay Lavinia. Good morning, you must be Lavinia. Masayang bati ni Bianca, ang kanyang boses ay tila matamis na lason. Lumapit siya at bago pa makakilos si Lavinia ay bineso siya nito. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Bianca, isang amoy na naramdaman na ni Lavinia sa mga polo ni Enzo noon, ay tila sumasakal sa kanya. Hon, si Bianca ang mag-aayos ng lahat ng hindi mo nagawa para sa Villarreal Tech.
Sabi ni Enzo nang hindi man lamang tumitingin sa mga mata ng asawa. Inalalayan niya si Bianca sa upuan na parang isang reyna. Bianca, pasensya ka na kung medyo simple lang ang almusal. My wife, she's more traditional. Oh, it's okay, Enzo. I love traditional things. They're so vintage. Sabi ni Bianca sabay tingin kay Lavinia na tila isa itong lumang muebles na kailangang palitan. Naghain si Lavinia sa gitna ng tensyong tila isang kwerdas na malapit ng maputid. Inilapag niya ang bawat plato nang walang ingay, ang kanyang bawat galaw ay kontrolado. Sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri sa porselana, nararamdaman niya ang pagnanais na sumigaw, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling isang pader ng yelo. Lavinia dear, tawag ni Bianca habang tinitignan ng omelette sa kanyang harap. Too much oil, alam mo naman siguro na ang mga taong tulad ni Enzo ay kailangang mag-ingat sa heart health nila, di ba? Since he works so hard for this family, the least you could do is cook healthy. Salamat sa payo, Miss Salcedo. Sagot ni Lavinia, ang kanyang boses ay malamig at diretso. Ngunit 8 taon ko nang alam kung ano ang nakabubuti sa asawa ko. Minsan ang problema sa puso ay hindi nanggagaling sa mantika, kundi sa mga bagay na pilit na isinisiksik sa loob nito. Natigilan si Bianca, ang kanyang ngiti ay bahagyang kumupas. Tumingin si Enzo kay Lavinia na may kasamang babala sa kanyang mga mata. Lavinia, shut up and just pour the coffee. Lumapit si Lavinia para salinan ang tasa ni Bianca. Sa lapit na iyon, nakita niya ang isang pamilyar na kwintas sa leeg ng babae, ang diamond necklace na nabasa niya sa text kagabi. Ang bawat kislap ng brilyante ay tila isang tawa ng pangungutya sa kanya. Sa isang pagkakataon, nang abala si Doña Carmela at Enzo sa pakikipag-usap tungkol sa expansion, yumuko si Bianca patungo kay Lavinia at bumulong sa isang boses na tila ahas. Maganda ang bahay mo, Lavinia. Sayang naman kung mapupunta lang sa isang taong hindi alam kung paano ito pangalagaan. But don't worry, I'm very good at taking over broken things. Tumuwid ng upo si Bianca at humigop ng kape, habang si Lavinia ay naiwang nakatayo, ang kanyang kamao ay nakakuyom sa ilalim ng apron. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nag-uudyok sa kanya na ihagis ang mainit na kape sa mukha ng babaeng ito, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang sandali. Matapos ang almusal, tumayo si Bianca para magpaalam. Thank you for the breakfast, Lavinia. By the way, naiwan ko nga pala ang lipstick ko sa kwarto ni Enzo kanina habang tinitignan namin ang ilang files. Pakitapon na lang kung makita mo, I have plenty of those anyway. Hinatid ni Enzo si Bianca sa pinto, ang kanilang mga tawa ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Naiwan si Lavinia sa hapagkainan, nakatingin sa puting napkin na ginamit ni Bianca. Doon may bakas ng pulang lipstick, isang markang tila isang selyo ng pananakop. Dahan-dahang kinuha ni Lavinia ang napkin. Sa halip na itapon ito, maingat niya itong itinago sa kanyang bulsa. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang pumatak, ngunit pinalis niya ito agad. Ang hapdi ay unti-unting napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Naglakad siya patungo sa sink upang maghugas, ngunit napatigil siya nang marinig ang usapan nina Enzo at Carmela sa kabilang silid. Anak, kailan mo ba talaga itatapon ang basurang yan? Bianca is already pregnant. Hindi na pwedeng magtagal si Lavinia dito, sabi ni Carmela na may halong pagkainip. Konting tiis na lang, ma. Kapag napirmahan na niya ang mga documents bukas sa anniversary party, wala na siyang kawala. She'll be out on the streets with nothing but her dirty clothes. Napahawak si Lavinia sa gilid ng sink, ang kanyang mga kuko ay tila ibabaon sa matigas na bato. Buntis. Ang salitang iyon ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng kanyang kaluluwa. 8 taon niyang sinubukang magbuntis. 8 taon silang nagpatingin sa mga doktor, at sa huli ay siya ang sinisi ni Enzo at Carmela kung bakit wala silang anak. At ngayon, nanginginig ang kanyang buong katawan, ngunit hindi dahil sa takot. Dahil sa puot. Isang puot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng mensahe para sa kanyang abogado. Attorney Lopez, proceed with phase 2. I don't care about the costs anymore. I want them to lose everything. Not tomorrow, now. Dapat kang magpasalamat dahil binigyan ka pa namin ng pagkakataong maging silbi sa bahay na ito. Kung hindi dahil sa amin, baka nabulok ka na sa hirap. Ang mga salitang iyon ni Doña Carmela ay tila mga latay ng latigo na paulit-ulit na humahagupit sa pandinig ni Lavinia. Sa ilalim ng nakatirik na araw sa garden ng mansyon, nakatayo si Lavinia habang hawak ang isang mabigat na tray ng mga kagamitan sa tsaa.
Ang pawis ay dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang noo, ngunit hindi niya ito magawang punasan. Ang bawat hibla ng kanyang puting apron ay tila naging isang tanikala na nagpapaalala sa kanya ng utang na loob na 8 taon nang ipinapamukha sa kanya. Sa harap niya nakaupo sa ilalim ng malilim na gazebo si Bianca na tila isang reynang nakaluklok sa trono. Katabi nito si Doña Carmela na abala sa pagpaypay sa sarili habang humahalakhak. Ang bawat tawa nila ay tila mga tinik na tumutusok sa balat ni Lavinia. Lavinia dear, be careful with those cups. Yan ang latest collection mula sa Paris. Di ba Enzo bought that for me I mean for the house? Ani Bianca sabay sulyap kay Doña Carmela na may mapanuyang ngiti. Huwag mong intindihin ang babaeng iyan, Bianca. Sanay naman siyang maglingkod. Galing siya sa pamilyang sanay sa hirap, kaya ang ganitong trabaho ay parang paglalaro lang sa kanya. Dagdag ni Carmela habang iniinom ang tsaa na parang hindi niya alam na ang bawat sentimong pambili niyon ay galing sa pagod ni Lavinia. Dahan-dahang ibinaba ni Lavinia ang tasa sa harap ni Bianca. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig hindi dahil sa bigat ng tray, kundi dahil sa puot na pilit niyang ikinukulong sa kanyang dibdib. Habang nakayuko siya, nakita niya ang kamay ni Bianca na humahaplos sa sarili nitong tiyan, isang kilos na tila sinasadya upang ipamukha sa kanya ang katotohanang pinakamasakit sa lahat. You know, Lavinia, pagpapatuloy ni Bianca ang boses ay tila isang malambot na seda na may nakatagong patalim. Enzo is so excited about the baby. Sabi niya finally magkakaroon na raw ng tunay na tagapagmana ang Villarreal Tech. Someone with good genes. Isang madiing lunok ang ginawa ni Lavinia. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng bubog. Gusto niyang sumigaw na ang kumpanyang ipinagmamalaki nila ay itinayo ng kanyang utak na ang bawat algorithm na nagpapatakbo sa tagumpay ni Enzo ay galing sa kanyang mga puyat. Ngunit nanatili siyang pipi. Ang katahimikan ay ang kanyang tanging panangga sa sandaling iyon. Bakit hindi ka sumasagot na pipi ka na ba dahil sa inggit, asik ni Carmela? Sige na, kumuha ka pa ng mainit na tubig. At bilisan mo, ayaw ni Bianca ng malamig na tsaa. Habang naglalakad si Lavinia pabalik sa loob ng mansyon, naramdaman niya ang init ng araw na tila sumusunog sa kanyang likuran. Bawat hakbang niya sa damuhan ay tila paglubog sa isang kumunoy ng kawalang pag-asa. Pumasok siya sa kusina at doon sa gitna ng katahimikan, binitawan niya ang tray. Ang tunog ng paglapag ng metal sa granite na counter ay tila isang hudyat ng pagwawakas ng kanyang pagtitiis. Napahawak siya sa gilid ng mesa, ang kanyang hininga ay naging mabigat at gapi. Ang bawat alaala ng 8 taong paninilbihan, ang bawat gabing pinili niyang manahimik para sa kapayapaan ni Enzo ay tila mga alon na humahampas sa kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira narinig niya ang mahinang usapan ni Enzo at Bianca mula sa kabilang pasilyo. Hindi niya sinasadyang makinig, ngunit ang pangalan niya ay muling nabanggit. Don't worry, love. Boses iyon ni Enzo puno ng lambing na kailanman ay hindi na narinig ni Lavinia. Sa gabi ng anniversary party, hindi lang natin iaanunsyo ang pagdating ng baby. We'll also present the medical certification. Medical certification para saan? Tanong ni Bianca. Para patunayang hindi na stable ang pag-iisip ni Lavinia. I've already talked to Dr. Ramirez. After she signs the asset transfer, dadalhin natin siya sa isang private facility sa probinsya. Doon wala nang makakaistorbo sa atin. She'll be legally unfit at lahat ng share niya sa kumpanya mapupunta na sa atin ng tuluyan. Naramdaman ni Lavinia ang biglang paglamig ng kanyang dugo. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng buto kaya napasandal siya sa pader para hindi tuluyang matumba. Hindi lang pala yaman ang nais nilang nakawin. Nais nilang ikulong siya sa isang impyerno kung saan wala siyang boses, kung saan ituturing siyang baliw, habang silang dalawa ay nagpapakasasa sa kanyang pinaghirapan. Ang kanyang paningin ay nagdilim sa galit. Ang utang na loob na palaging ibinabato sa kanya ay tila isang malaking biro. Ang tanikalang ito ay hindi gawa sa antin, kundi gawa sa kasakiman ng mga taong itinuring niyang pamilya. Dahan-dahan siyang tumayo ng tuwid. Inayos niya ang kanyang apron at pinalis ang pawis sa kanyang mukha. Wala nang luha. Ang mga matang dati ay puno ng pagsusumamo ngayon ay tila dalawang nagniningas na uling sa dilim. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ng isang tao na matagal na niyang hindi nakakausap. Is the digital footprint ready? Bulong niya, ang boses ay tila isang matalas na labaha. I want the board of directors to see the real-time redirection of funds.
At ang doktor na binanggit ni Enzo, siguruhin mong malalaman ng Professional Regulation Commission ang bawat dumi ng kanyang lisensya. Narinig ni Lavinia ang yabag ni Enzo na papalapit sa kusina. Mabilis niyang itinago ang cellphone at muling kinuha ang takure ng mainit na tubig. Sa kanyang mukha, muling nagsuot siya ng maskara ng isang masunuring asawa, ngunit sa loob niya ang bawat selula ng kanyang katawan ay naghahanda na para sa isang madugong digmaan. Hanggang kailan ko kailangang maging martir sa harap ng mga taong ang tanging hangad ay ibaon ako sa limot? Kung ang pag-ibig ay naging isang lason, marahil ay oras na para ibuhos ko ito pabalik sa kanilang mga tasa. Hindi lahat ng sugat ay humihingi ng lunas. Ang iba ay naghihintay lamang ng taong makakaintindi sa dahilan ng pagdurugo nito. Sa sulok ng madilim na labahan sa likod ng mansyon, doon lamang nakahahanap ng kapayapaan si Lavinia. Ang amoy ng sabon at basang semento ay naging tila panandali ang baluti niya laban sa mapang-aping hangin sa loob ng bahay. Habang pinipiga niya ang huling piraso ng kurtina, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na pumatong sa kanyang balikat. Hija, tama na. Huwag mo nang ubusin ang sarili mo sa kanila. Nilingon ni Lavinia si Lola Isay, ang matandang may bahay na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa pamilya Villarreal. Ang bawat kulubot sa mukha ng matanda ay tila mga guhit ng kasaysayan, puno ng mga lihim na tanging ang mga pader lamang ng mansyon ang nakakaalam. Kailangan ko pong tapusin ito, Lola, mahinang sagot ni Lavinia, habang pinapahid ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay. Ayaw ko pong bigyan sila ng dahilan para magalit na naman. Gagawa at gagawa sila ng dahilan, Lavinia, dahil ang taong may madilim na puso ay palaging bulag sa liwanag ng iba, malungkot na sabi ni Lola Isay. Kumuha ang matanda ng isang malinis na tela at marahang hinawakan ang sugatang daliri ni Lavinia na nakuha niya kagabi mula sa basag na pinggan. Sa isang napakahalagang sandali ng pagdamay, hinipan ng matanda ang sugat ni Lavinia bago ito dahan-dahang binalot ng tela. Itong mga kamay na ito, Lavinia, ay nilikha para magtayo ng buhay, hindi para dumanas ng ganitong uri ng dumi. Alam ko kung sino ka talaga. Alam ko kung ano ang ginawa mo para sa kumpanyang iyan. Nanlaki ang mga mata ni Lavinia. Lola Isay, paano niyo po? Huwag mong kalilimutan na ako ang naglilinis sa library niyo gabi-gabi, bulong ng matanda, sabay sulyap sa paligid, upang masigurong walang nakikinig. Nakita ko ang mga draft ng codes na itinapon mo sa basura at nakita ko rin kung paano iyon kinopya ni Enzo para maging kanya. At hindi lang iyan ang alam ko. Mula sa malalim na bulsa ng kanyang kupas na duster, naglabas si Lola Isay ng isang maliit na itim na flash drive at inilagay ito sa palad ni Lavinia. Ano po ito, Lola? Tanong ni Lavinia habang hinahaplos ang malamig na metal sa kanyang kamay. Iyan ang katotohanang matagal nang itinatago ni Enzo. Seryosong sagot ng matanda. Kinuha ko iyan sa safe niya noong nakaraang linggo habang lasing siya. Hindi lang pera ng mga investors ang ninanakaw ni Enzo, Lavinia. Ninanakaw niya rin ang retirement funds at SSS contributions ng lahat ng empleyado at mga katulong sa kumpanya pati na ang sa akin. He used that money para pambili ng condo unit at sasakyan para kay Bianca. Naramdaman ni Lavinia ang muling pag-init ng kanyang dugo. Ang pagtataksil sa kanya ay isa ng malaking kasalanan, ngunit ang pagnakawan ang mga maliliit na manggagawa na umaasa sa bawat sentimo ng kanilang sweldo ay isang kawalang hiyaan na hindi niya kayang palampasin. Lola, bakit niyo po ito ginagawa? Mapapahamak kayo kapag nalaman ni Enzo na nasa inyo ito, nag-aalalang sabi ni Lavinia. Matanda na ako, Hija. Wala na akong takot na natitira. Ngumiti si Lola Isay, ngunit may lungkot sa kanyang mga mata. Pero ikaw, may buhay ka pa sa harap mo. Huwag mong hayaang nakawin nila ang kinabukasan mo tulad ng ginawa nila sa amin. Pero mag-ingat ka, Lavinia. May narinig akong tawag si Ma'am Carmela kanina sa isang lalaking nagngangalang Attorney Javier. Sabi niya siguruhin daw na walang makakaalam sa nangyari sa unang asawa ni Enzo. Natigilan si Lavinia. Unang asawa? Ngunit ang sabi sa akin ni Enzo, ako ang una niyang pinakasalan. Yan ang malaking kasinungalingan na kailangan mong tuklasin, bulong ng matanda. Bago pa makasagot si Lavinia, narinig ang tunog ng mabibigat na hakbang na papalapit mula sa pasilyo ng kusina. Ang tunog ng mga sapatos ni Enzo ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Mabilis na itinago ni Lavinia ang flash drive sa loob ng kanyang apron
habang si Lola Isay naman ay agad na bumalik sa pagpupunas ng lababo. Lavinia at sigaw ni Enzo pagkapasok sa silid. Ang kanyang mukha ay mapula at puno ng galit, hawak ang kanyang cellphone. Nasaan ang mga folder na nasa library kagabi? Bakit hindi mo pa pinipirmahan? Humarap si Lavinia pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Sabi ko sa iyo, pinag-iisipan ko pa, Enzo. Wala ka nang dapat isipin. Lumapit si Enzo at marahas na hinawakan ang braso ni Lavinia, dahilan upang mapahiyaw ito sa sakit dahil sa kanyang sugatang daliri. Pirmahan mo yon ngayon din, o kalimutan mo nang naging asawa mo ako. Bitiwan mo siya, Enzo. Ang boses ni Lola Isay ay mahina ngunit puno ng awtoridad ng isang matandang nagpalaki sa kanya. Manahimik ka, matanda. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong matanggal sa trabaho ngayon din. Bulyaw ni Enzo sabay tulak kay Lavinia patungo sa lamesa. Sa lakas ng tulak tumama ang baywang ni Lavinia sa gilid ng mesa at naramdaman niya ang pagkahulog ng isang bagay mula sa kanyang apron. Ang itim na flash drive ay gumulong sa sahig, huminto eksakto sa tapat ng sapatos ni Enzo. Tumingin si Enzo sa sahig at dahan-dahang lumipat ang kanyang tingin kay Lavinia. Ang kanyang mga mata ay nanliit sa suspetsa. Ano ito, Lavinia? Bakit nasa iyo ang flash drive na ito? Inabot ni Enzo ang drive habang si Lavinia ay napatayo. Nang tuwid ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang bawat segundo ay tila naging isang taon ng paghihintay kung makikilala ba ni Enzo ang drive na naglalaman ng kanyang sariling pagkawasak. Dahan-dahang yumuko si Enzo para pulutin ang maliit na itim na metal. Ang bawat segundo ng kanyang pagkilos ay tila isang dambuhalang bigat na dumadagan sa balikat ni Lavinia. Ang katahimikan sa kusina ay naging napakabigat, tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa hangin. Ano to, Lavinia, nagtatago ka ba ng mga sikreto sa akin? Ang boses ni Enzo ay mababa, puno ng banta habang pinapaikot-ikot niya ang flash drive sa pagitan ng kanyang mga daliri. Nararamdaman ni Lavinia ang mabilis na pagtambol ng kanyang puso, tila isang ibon na pilit kumakawala sa isang masikip na hawla. Ngunit bago pa siya makapagsalita, humakbang pasulong si Lola Isay. Akin yan, Sir Enzo? Mahinahon ngunit matatag na sabi ng matanda. Laman yan ay mga lumang litrato ng pamilya ko sa probinsya. Pinatago ko muna kay Lavinia dahil baka mawala ko sa silid ko. Tumingin si Enzo kay Lola Isay, ang kanyang mga mata ay nanliit sa suspetsa. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Pictures sa panahong ito, may gumagamit pa ba ng ganitong drive para sa pictures? O baka naman nakikialam ka na rin sa mga gamit ko, Isay? Enzo, tama na. Pagpigil ni Lavinia, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. Isang drive lang yan. Huwag mong ibuhos ang galit mo sa ibang tao dahil lang sa stress ka sa kumpanya. Lumapit si Enzo kay Lavinia, ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lamang ang layo. Amoy alak ang kanyang hininga, humahalimuyak ang halo-halong amoy ng mamahaling whiskey at ng pabangong hindi kay Lavinia. Stress. Ang tawag dito ay pag-iingat. Masyado ka nang nagiging matanong nitong mga nakaraang araw, Lavinia. Baka nakakalimutan mong kung wala ako, wala kang sisilungan. Marahas niyang ibinato ang flash drive pabalik kay Lavinia. Tumama ito sa kanyang dibdib bago bumagsak sa sahig. Itago mo yan at siguruhin mong pipirmahan mo ang mga papers bukas. Ayaw kong marinig ang anumang dahilan. Kung ayaw mong mapunta sa kalsada, sumunod ka. Padarag na lumabas si Enzo ng kusina. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay unti-unting naglaho, ngunit ang tensyon ay nanatiling nakalutang sa hangin. Mabilis na pinulot ni Lavinia ang drive at mahigpit itong hinawakan. Salamat po, Lola. Bulong ni Lavinia, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha ng pasasalamat. Mag-ingat ka, Hija. Lalong nagiging mabagsik ang leyon kapag alam niyang malapit na siyang masukol si babala ni Lola Isay bago ito tahimik na bumalik sa kanyang gawain. Umakyat si Lavinia sa kanilang silid. Ang bawat hakbang niya sa hagdan ay tila pag-akyat sa isang bitayan. Pumasok siya at agad na nilock ang pinto. Inilabas niya ang kanyang laptop, ang lumang computer na akala ni Enzo ay ginagamit lamang niya sa paglalaro ng solitaire at pag-order ng groceries. Isinalpak niya ang flash drive. Sa bawat pag-ikot ng loading icon sa screen, naramdaman ni Lavinia ang paglamig ng kanyang mga kamay. Nang bumukas ang mga file, ang bawat dokumento ay tila isang sampal ng katotohanan. Hindi lang embezzlement, may mga listahan doon ng mga taong binayaran ni Enzo para manahimik.
At sa pinakailalim na folder nakita niya ang isang scan ng isang lumang birth certificate. Isang batang babae, ipinanganak 12 taon na ang nakalilipas. Ang ama ay si Lorenzo Villarreal, ngunit ang ina, hindi si Lavinia. Ang ina ay isang babaeng nagngangalang Maria Clara Dizon. Sino ka, Maria Clara? Tanong ni Lavinia sa sarili habang ang kanyang paningin ay nagsisimulang lumabo dahil sa luhang hindi na niya kayang pigilan. 8 taon silang nagsama ngunit tila ang lalaking katabi niya sa pagtulog gabi-gabi ay isang estranghero na binuo mula sa mga kasinungalingan. Biglang narinig ni Lavinia ang marahang tunog ng pagpihit ng doorknob mula sa labas. Mabilis niyang isinara ang laptop at itinago ito sa ilalim ng unan. Lavinia, buksan mo to, sigaw ni Enzo. Mula sa labas ang kanyang boses ay tila isang hayop na naghahanap ng biktima. Tumayo si Lavinia at dahan-dahang binuksan ang pinto. Tumambad sa kanya si Enzo, hawak ang isang bote ng alak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at ang kanyang buong pagkatao ay puno ng puot. Bakit mo nilock ang pinto? May itinatago ka ba talaga? Hiyaw niya sabay pasok sa silid at itinulak si Lavinia sa gilid. Nagsimula siyang maghalughog, itinapon ang mga unan at kinalat ang mga damit mula sa cabinet. Enzo, tumigil ka, lasing ka lang. Sigaw ni Lavinia, pilit siyang hinahawakan sa braso pero marahas siyang itinulak ni Enzo. Lasing, hindi ako lasing. Alam kong may ginagawa ka, Lavinia. Akala mo ba hindi ko alam na nakikipag-usap ka sa mga board members? Akala mo ba hindi ko alam na sinusubukan mong bawiin ang kumpanya? Napatigil si Lavinia. Ang kanyang lihim na pakikipag-ugnayan sa board ay alam na ni Enzo. Paano? Huminto si Enzo sa tapat ng kama at kinuha ang kanyang cellphone. Mabilis siyang nag-dial ng isang numero. Dr. Ramirez, ngayon na. Dalhin mo na ang mga tauhan mo. Hindi na stable ang asawa ko. Naninira na siya ng mga gamit dito sa bahay. Bilisan mo, ibinaba ni Enzo ang telepono at tumingin kay Lavinia na may isang nakakatakot na ngiti. Sabi ko sa iyo, Lavinia, walang aalis sa bahay na ito nang hindi ko pinapayagan. At ikaw, aalis ka dito pero hindi sa paraang gusto mo. Napaatras si Lavinia hanggang sa tumama ang kanyang likod sa malamig na salamin ng bintana. Sa labas ang langit ay nagsisimula ng magdilim at ang tunog ng papalapit na sirena ay tila isang kanta ng kamatayan para sa kanyang kalayaan. Sa gitna ng takot, naramdaman ni Lavinia ang vibrate ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bulsa. Isang text mula kay Attorney Lopez, "System access fully granted. You have the control, now CEO." Tumingin si Lavinia kay Enzo, ang kanyang takot ay unti-unting napalitan ng isang mapanganib na katahimikan. Kung ito na ang huling pagkakataon niya, hindi siya babagsak ng walang laban. Ang pula at asul na liwanag mula sa sasakyan sa labas ay marahas na sumasayaw sa salamin ng bintana, tila mga demonyong nag-aanyaya kay Lavinia na sumama sa kadiliman. Kasunod nito ay ang mabibigat na yabag sa hagdan. Pumasok sa silid si Doña Carmela na may kasunod na 3 lalaki, si Dr. Ramirez at 2 matipunong male nurse na may bit-bit na straitjacket. Diyos ko, Enzo, tingnan mo ang ginawa niya sa kwarto niyo. Nag-iinarte at nanginginig na sabi ni Carmela, pilit tinatakpan ang kanyang bibig habang nakatingin sa mga nakakalat na damit. At unan na mismong ang anak niya ang nagtapon. Doc, kunin niyo na ang babaeng ito. Baka saktan pa niya ang anak ko. Lavinia, this is for your own good, malamig na sabi ni Enzo. Umabante siya, ang mga mata ay puno ng pekeng awa na nakalaan lamang para sa paningin ng doktor. Masyado ka nang nag-iilusyon, kailangan mo ng tulong. Humakbang palapit ang 2 nurse. Ang bawat sentimetro ng paglapit nila ay tila paghigpit ng lubid sa leeg ni Lavinia. Ngunit sa halip na umiyak o magmakaawa tulad ng inaasahan ng kanyang asawa, at biyenang tuwid na tumayo si Lavinia. Ang takot na kanina lamang ay bumabalot sa kanya ay tuluyan ng natunaw at napalitan ng isang nakakapasong lamig. Iniangat niya ang kanyang cellphone, ang screen ay nagliliwanag. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng doktor. Bago niyo ako hawakan, Dr. Ramirez. Ang boses ni Lavinia ay kalmado, ngunit ang bawat salita ay tila may talim na nakakasugat ng hangin. Baka gusto niyo munang buksan ang email niyo. Iyong folder na may pamagat na Project Cayman. Nandoon din ang mga detalye ng mga pasyenteng binigyan niyo ng peking diagnosis kapalit ng malaking halaga mula kay Enzo Villarreal. Napatigil ang doktor. Ang kulay sa kanyang mukha ay mabilis na naglaho
napalitan ng matinding pamumutla. Nanginig ang kanyang kamay nang dukutin niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Habang binabasa niya ang mensaheng kakatanggap lamang niya ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Ang buong digital footprint ng kanyang mga illegal na transaksyon, mga pruwebang sapat upang bawian siya ng lisensya at mabulok sa kulungan ay nasa kamay ng babaeng akala niya ay walang kalaban-laban. Ano bang ginagawa niyo? Hulihin niyo na siya. Asik ni Carmela na iinip sa biglaang paghinto ng mga tauhan. Ngunit marahas na itinaas ni Dr. Ramirez ang kanyang kamay upang pigilan ang mga nurse. Lumingon siya kay Enzo, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagkabigla at takot. Mr. Villarreal, there is a huge misunderstanding here. Your wife is perfectly sane. Wala siyang anumang senyales ng mental instability. I cannot admit her. What the hell are you talking about? Doc, sira ang ulo niya. Sinisira niya ang kumpanya ko. Galit na sigaw ni Enzo, pilit na lumalapit sa doktor, ngunit umiwas ito. I have my license to protect Enzo. I'm leaving. Mabilis na sagot ni Dr. Ramirez bago nagmamadaling lumabas ng silid kasunod ang kanyang mga naguguluhang tauhan. Ang tunog ng kanilang pag-alis ay naiwan bilang isang matinding sampal sa pagmamalaki ng mag-ina. Naiwang nakatayo si Enzo, nakakuyom ang mga kamao habang si Carmela ay hindi makapaniwala sa nangyari. Lumingon si Enzo kay Lavinia, ang galit sa kanyang mukha ay tila gustong manunog. Lumapit siya upang hawakan ito sa braso, ngunit mariing tinabig ni Lavinia ang kanyang kamay. Huwag mo akong hahawakan, Enzo, mariin, at may autoridad na utos ni Lavinia. Ang kanyang mga mata na dati ay laging nakayuko bilang paggalang ngayon, ay tumagos ng diretso sa kaluluwa ng kanyang asawa. Tapos na ang pagiging martir ko. Kung gusto mo ng digmaan, ibibigay ko sa iyo ang pinakamadugong digmaan na hindi mo inaasahan. Walang nasabi si Enzo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, nakita niya ang isang Lavinia na hindi niya kilala, isang reynang nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Padarag na sinipa ni Enzo ang pinto at nag-walk out, sumunod ang nagdadabog niyang ina na sumisigaw ng mga sumpa. Nang marinig ni Lavinia ang pag-arangkada ng sasakyan ni Enzo, palabas ng mansyon, mabilis niyang nilock ang pinto. Kinuha niya ang kanyang laptop mula sa ilalim ng unan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumalaw sa keyboard, tila isang pianistang tumutugtog ng isang obra maestra ng paghihiganti. Pumasok siya sa main firewall ng Villarreal Tech. Bilang tunay na arkitekto ng system, alam niya ang bawat lagusan, bawat tagong pinto. Nag-flash sa screen ang berdeng ilaw na nagpapatunay ng kanyang control. Ikinonekta niya ang linya sa isang secure network kung saan naghihintay si Attorney Lopez at 2 pinagkakatiwalaang board member na alam ang tunay niyang pagkatao. Madam CEO, we are online, boses ni Attorney Lopez mula sa speaker. Attorney, it's time. Malamig na utos ni Lavinia, ang mga luha sa kanyang mga mata ay tuluyan ng natuyo. I-trace ang lahat ng shadow accounts ni Enzo. Kunin mo ang bawat sentimong ninakaw niya mula sa kumpanya at ilipat sa main treasury. At yung offshore account na gagamitin sana nila ni Bianca bukas, drain mo. Mag-iwan ka lang ng piso bilang alaala. Understood, ma'am. The transfer is executing now. Habang pinapanood ni Lavinia ang mga numero sa screen na mabilis na bumababa mula sa account ng kanyang asawa at bumabalik sa kumpanya, naramdaman niya ang isang kakaibang ginhawa, ngunit may kasama itong kurot ng pighati. Binubura niya ang lalaking minsan niyang minahal, ngunit binubuhay niya ang sariling matagal na niyang pinatay. Sa kabilang bahagi ng syudad, sa loob ng isang mamahaling penthouse condo, nakasandal si Enzo sa malambot na sofa habang hinahagod ni Bianca ang kanyang buhok. Calm down, love. Kung hindi gumana ang plano sa doktor, we still have the papers tomorrow. Malambing na bulong ni Bianca. At isa pa, secured na ang pera natin sa Cayman account. We can buy that villa in Spain next week. Huminga ng malalim si Enzo at ngumiti. You're right, hayaan mong mag-ilusyon ang baliw na yon ngayong gabi. Bukas wala na siyang babalikan. Kinuha ni Enzo ang kanyang telepono at binuksan ang kanyang secret banking app upang ipakita kay Bianca ang kanilang yaman. Ngunit nang mag-load ang screen, nawala ang ngiti sa mga labi ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang buong katawan ay nanlamig. Sa halip na milyon-milyong dolyar ang nakalagay sa balanse, ay isang malaking zero. Sa ibaba nito ay may isang maliit na notification na kumikislap, access denied, all funds have been recalled by the main server administrator.
Nabitawan ni Enzo ang kanyang telepono, ang screen nito ay nabasag sa marmol na sahig kasabay ng tuluyang pagkawasak ng kanyang kahanginan. Ang pag-ibig na walang katotohanan ay tila isang magandang bahay na gawa sa karton, isang wisik lang ng ulan guguho at maglalaho. Kinaumagahan ang sikat ng araw ay pumasok sa bintana ng silid ni Lavinia, ngunit hindi ito nagdala ng init. Sa halip tila binigyang diin lamang nito ang bawat lamat sa kanyang puso. Nakaupo siya sa harap ng salamin, sinusuklay ang kanyang mahabang buhok. Nang marinig ang marahang pagpihit ng doorknob, hindi ito ang marahas na pagbukas na ginawa ni Enzo kagabi. Ito ay dahan-dahan, tila may pag-aalinlangan. Pumasok si Enzo na may bitbit na isang malaking pumpon ng puting liryo, ang paboritong bulaklak ni Lavinia. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng galit kagabi. Sa halip ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, isang ekspresyong 8 taon, ng kabisado ni Lavinia dahil palagi itong sinusundan ng panibagong sugat. Lavinia, love? Ang boses ni Enzo ay malambot, tila isang haplos ng seda na may nakatagong lason. Lumapit siya at dahan-dahang itinalop ang mga bulaklak sa lamesa. Hindi ako nakatulog kagabi, patawarin mo ako. Masyado lang akong na-pressure sa mga utang ng kumpanya at sa mga hiling ni Mama. Alam mo naman si Mama matanda na at masyadong traditional. Hindi lumingon si Lavinia. Pinanood niya ang refleksyon ng kanyang asawa sa salamin. Nakita niya kung paano lumuhod si Enzo, sa kanyang tabi kinuha ang kanyang kamay at dinala ito sa kanyang mga labi. Ang halik na iyon, na dati ay nagpapakilig sa kanyang buong pagkatao ngayon, ay nagpadama sa kanya ng matinding pagkasuklam. Tila isang malamig na uod na gumagapang sa kanyang balat. Gusto kong bumawi sa iyo. Pagpapatuloy ni Enzo, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tila tunay na luha. Bukas ang anniversary natin. Ayaw kong maging malungkot ang gabing iyon. Inayos ko na ang lahat. Magkakaroon tayo ng isang simpleng dinner bago ang malaking party, tayong dalawa lang. At pagkatapos nito, mangangako ako ilalayo kita sa lahat ng stress na ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Lavinia. Talaga Enzo, ilalayo mo ako san? Kahit saan mo gusto. Magbabakasyon tayo? Sabi ni Enzo sabay labas ng isang maliit na asul na box. Sa loob nito ay isang bracelet na ginto. Para sa iyo, isang simbolo na ikaw pa rin ang tanging reyna ng buhay ko. Alam ni Lavinia kung saan galing ang pambili ng bracelet na iyon. Galing iyon sa huling dibidendo ng kumpanya na dapat sana ay para sa pondo ng mga manggagawa. Ang bawat kislap ng ginto ay tila isang patak ng dugo mula sa mga taong ninakawan ni Enzo. Dahan-dahang tumayo si Enzo at inilabas ang mga dokumentong pilit niyang ipinapapirma kagabi. Ngunit ngayon hindi na siya sumisigaw. Inilapag niya ito nang may pag-iingat, tila isang regalo. Lavinia, kailangan ko lang talagang ayusin ang mga teknikalidad na ito para maprotektahan ang mga assets mo. Kung nasa ilalim ito ng bagong shell company, hindi ito mahahabol ng mga creditors kung sakaling magkaproblema ang Villarreal Tech. Ginagawa ko ito para sa atin, para sa magiging anak natin sa hinaharap. Ang banggit ng anak ay tila isang matalim na karayom na bumaon sa puso ni Lavinia. Alam niyang si Bianca ang buntis at ang anak na iyon ang balak ni Enzo na maging tagapagmana ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kapal ng mukha ng lalaking ito na gamitin ang kanyang pinakamasakit na pangarap para manipulahin siya ay walang kapantay. Gusto mo bang pirmahan ko na ito ngayon, Enzo? Tanong ni Lavinia, ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Kung pwede sana, love, para matapos na ang gulo at makapag-focus na tayo sa anniversary natin bukas. Sagot ni Enzo sabay abot ng isang mamahaling fountain pen. Kinuha ni Lavinia ang panulat. Tinitigan niya ang dokumento, ang intellectual property rights ng lahat ng software na siya ang gumawa. Kung pipirmahan niya ito, legal na mawawala sa kanya ang lahat. Ngunit bago pumasok si Enzo, na itago na ni Lavinia ang orihinal na dokumento at napalitan ito ng isang kopya na may mga terminong tanging isang bihasang coder lang ang makakaunawa. Dahan-dahang idinampi ni Lavinia ang panulat sa papel. Ang tunog ng dulo ng panulat na gumagasgas sa tuyong papel ay tila tanging ingay sa loob ng silid. Mabilis niyang isinulat ang kanyang pangalan. Nakahinga ng maluwag si Enzo. Ang kanyang mga mata ay kumislap sa tagumpay, isang kislap na hindi niya naitago. Salamat, Lavinia. Salamat. Hinding-hindi mo pagsisihan ito. Niyakap ni Enzo si Lavinia ng mahigpit. Magpahinga ka muna. May pupuntahan lang akong meeting pero babalik ako agad para sa dinner natin. I love you. Nang makalabas si Enzo ng silid, ang tunog ng kanyang masayang pagsipol
ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Naiwan si Lavinia na nakatayo sa gitna ng silid hawak ang bracelet na ginto. Walang pag-aalinlangan niyang binitawan ang alahas sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng ginto sa matigas na kahoy ay tila isang hudyat. Kinuha ni Lavinia ang kanyang cellphone at tinawagan si Lola Isay. Lola, nakuha na niya ang papel. Siguraduhin niyo pong makakarating ang impormasyon kay Bianca na si Enzo ay naghahanda na para sa aming second honeymoon sa ibang bansa. Gamit ang perang itinago niya. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mukha ni Lavinia. Kung nais ni Enzo na maglaro ng mapagpanggap na pag-ibig, ibibigay niya ang pinakadramatikong eksena. Hahayaan niyang maniwala si Enzo na nakuha na nito ang lahat bago niya tuluyang hihilahin ang alpombra sa ilalim ng mga paa nito. Ngunit sa kabila ng kanyang determinasyon, naramdaman ni Lavinia ang isang biglang pagkirot sa kanyang sikmura. Napahawak siya sa mesa, ang kanyang paningin ay nagdilim. Ang lahat ba ng ito ay sulit? Ang mapait na lasa ng paghihiganti ay tila dahan-dahang lumalason sa kanyang sariling kaluluwa. Bukas, Enzo, beta, bulong niya sa hangin. Bukas malalaman mo na ang aninong binuo mo ay may kakayahang manunog. Ang tatay mo ay isang hamak na manloloko at ikaw bunga ka lang ng isang basurang pinulot ng anak ko sa kalsada. Ang boses ni Doña Carmela ay tila isang malupit na hagupit ng kidlat na bumasag sa katahimikan ng sala. Nakatayo ang matanda sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakaturo ang daliri sa hawak-hawak ni Lavinia. Isang lumang relos na pilak ang tanging alaala na naiwan ng kanyang ama bago ito pumanaw. Dahan-dahang hinaplos ni Lavinia ang gasgas na salamin ng relos. Kanina lamang ay matiyaga niya itong pinapahiran ng malinis na tela. Dinarama ang bawat ukit ng panahon sa metal, na tila ba doon niya lamang mahahanap ang init ng yakap ng isang magulang. Ngunit sa isang iglap, ang sagradong sandaling iyon ay dinumihan ng mapang-alipustang salita ng kanyang biyenan. Mama, pakiusap, huwag niyo pong idamay ang tatay ko. Wala siyang kinalaman sa galit niyo sa akin. Mahinang tugon ni Lavinia. Ramdam niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan, tila may mga tinik na nakabara doon sa bawat paglunok niya ng pait. May kinalaman siya dahil siya ang nagturo sa iyo kung paano maging manggagamit. 8 taon kaming nagpalamon sa iyo dahil akala namin ay galing ka sa disenteng pamilya. Iyon pala ay isang mantsalang ang iniwan ng tatay mo sa pangalan ng kumpanya. Marahas na lumapit si Carmela at hinablot ang relos mula sa kamay ni Lavinia. Narinig ang tunog ng pagtama ng pilak sa sahig nang itapon ito ng matanda. Ang maliit na mekanismo sa loob nito ay tila nagprotesta sa lakas ng impact. Naglabas ng isang mahinang kalansing bago tuluyang huminto ang pag-ikot ng mga kamay nito. Napaluhod si Lavinia upang kunin ang relos. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat patak ng luha na bumabagsak sa malamig na marmol ay tila mga selyo ng kanyang 8 taong pagtitiis. Ang kanyang ama, ang lalaking nagturo sa kanya ng bawat formula, ang lalaking nag-alay ng buhay, para lamang makatapos siya ng pag-aaral, ay tinatawag na basura ng taong pinagsilbihan niya ng higit pa sa sarili niya. Bakit ka umiiyak para kang martir na biktima? Pagpapatuloy ni Carmela habang dinuduro ang ulo ni Lavinia. Pasalamat ka at hindi ka pa itinatapon ni Enzo sa labas. Pero bukas sa anniversary party, sisiguraduhin kong malalaman ng lahat kung gaano ka kawalang kwenta. Huwag kang magkakamaling magsuot ng kahit anong alahas. Dahil wala kang pag-aari sa bahay na ito. Lahat ng suot mo, pati ang hininga mo, utang mo sa amin. Dahan-dahang tumayo si Lavinia. Sa pagkakataong ito, hindi niya pinunasan ang kanyang mga luha. Hinayaan niya itong dumaloy tila isang ilog na naglilinis ng kanyang pagkatao mula sa mga maling paniniwala. Tiningnan niya si Carmela, hindi na may takot kundi may matinding awa. Mama Kin. Ang boses ni Lavinia ay hindi na nanginginig. Ito ay naging tila isang malalim na dagat, tahimik ngunit may dalang panganib. Sabi niyo po utang ko sa inyo ang lahat. Pero naisip niyo ba kung bakit sa loob ng 8 taon, ang mansyong ito ay hindi kailanman nawalan ng kuryente, kahit milyon-milyon ang utang ni Enzo sa sugal? Naisip niyo ba kung bakit ang bawat brilyanting suot niyo ay hindi kailanman narimata? Ano ang pinagsasabi mo? Napaatras si Carmela na guluhan sa biglang pagbabago ng aura ni Lavinia. Bukas, Mama, bukas niyo malalaman kung sino talaga ang nagpapalamon sa kanino.
sabi ni Lavinia bago dahan-dahang tinalikuran ang matanda. Bawat hakbang niya palayo ay tila pagpunit sa kanyang papel bilang isang martir. Pumasok siya sa library at nilock ang pinto. Inilabas niya ang relos ng kanyang ama. Kahit nabasag ang salamin nito, ang alaala ng katapatan nito ay nanatili. Kinuha niya ang kanyang laptop at mabilis na nag-type. Attorney Lopez isama sa presentation bukas ang lahat ng personal expenses ni Doña Carmela na binayaran ng anonymous fund. I want her to see the exact amount of her utang na loob to the woman she calls a beggar. Copy that, Madam CEO. Everything is set for the grand revelation, sagot ni Attorney Lopez. Napahilig si Lavinia sa kanyang upuan. Ang hapdi sa kanyang dibdib ay unti-unti nang napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang luha ng isang martir ay natuyo na at ang natira ay ang matalas na isipan ng isang babaeng handa nang bawiin ang kanyang dangal. Hanggang kailan kailangang manahimik ng katotohanan bago ito maging isang sigaw nagigising sa mga natutulog na budhi. Bukas ang bawat patak ng luhang idinilig ko sa bahay na ito ay magiging isang malaking baha na tatangay sa kanilang lahat. Ang katahimikan bago ang unos ay hindi kapayapaan, kundi ang pagtitipon ng lahat ng puwersa para sa isang huling paghampas. Ang buong mansyon ng mga Villarreal ay tila isang malaking entablado na inihahanda para sa isang engranding pagtatanghal. Ang mga tauhan ng catering ay parang mga langgam na labas-pasok. Sa malawak na garden, naglalatag ng mga puting tela sa mga lamesa at nagkakabit ng mga kumukutitap na ilaw sa mga puno ng nara. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Lavinia sa balkonahe, pinagmamasdan ang lahat ng may malamig na tingin. Ang bawat dekorasyong nakikita niya ay tila mga pako na itinatanim sa kabaong ng kanyang 8 taong pagsasakripisyo. Pumasok si Enzo sa silid suot ang kanyang tuxedo na tila ba siya ang pinakamahalagang tao sa mundo. Lavinia, siguraduhin mong handa na ang isusuot mo. Ayaw kong mapahiya sa mga board members bukas. At nga pala dumating na ang huling listahan ng mga bisita. May idinagdag si Mama. Hindi lumingon si Lavinia. Alam ko, Enzo, ang mga Salcedo hindi ba? Bahagyang natigilan si Enzo, ngunit agad ding nakabawi. Business partners sila Lavinia, kailangan nating maging civil. At nga pala si Bianca, siya ang magiging main speaker para sa technical report ng kumpanya. Huwag kang gagawa ng anumang eksena. Huwag kang mag-alala, Enzo. Ang gabing ito ay magiging tungkol sa katotohanan, at ang katotohanan ay hindi kailanman gumagawa ng eksena. Ito ay sadyang lumalabas lang mahinahong sagot ni Lavinia. Nang makaalis si Enzo, dahan-dahang binuksan ni Lavinia ang isang luma at itim na maleta na nakatago sa ilalim ng kanilang kama. Mula sa loob nito, inilabas niya ang isang simpleng asul na dress. Hindi ito gawa sa mamahaling seda, tulad ng mga damit ni Bianca, ngunit ito ang damit na suot niya noong unang gabi na naisipan niya ang algorithm na nagpayaman sa pamilya Villarreal. Isang simbolo ng kanyang tunay na kapangyarihan. Narinig ang marahang katok sa pinto. Pumasok si Lola Isay, ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Hija, may sulat na dumating para sa iyo. Isang messenger ang nag-abot sa gate, ayaw ipadaan sa mga bodyguard. Kinuha ni Lavinia ang sulat. Ang sobre ay kulay ginto at sa loob nito ay isang invitation card, ngunit hindi ito para sa anniversary party. Ito ay isang imbitasyon para sa isang baby shower na gaganapin sa susunod na linggo. Sa likod ng card may nakasulat sa pulang tinta, "Maghanda ka na ng maleta mo, Lavinia. Bukas pagkatapos ng party ang bahay na ito ay magkakaroon na ng bagong reyna at isang tunay na tagapagmana. B." Kasama ng sulat ay ang isang kopya ng ultrasound. Isang maliit na imahe ng buhay na kailanman ay hindi ibinigay ni Enzo sa kanya, ngunit bukas palad na ibinigay sa ibang babae. Naramdaman ni Lavinia ang panginginig ng kanyang mga kamay, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa matinding puot na tila kumukulo sa kanyang mga ugat. Lola Isay, kamapanta. Tawag ni Lavinia, ang kanyang boses ay tila isang matalas na labaha. Pakisabi kay Attorney Lopez na dalhin ang orihinal na titulo ng lupa at ang listahan ng lahat ng patent na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ko. At ang security footage mula sa penthouse ni Enzo noong nakaraang buwan, siguraduhing naka-format ito para sa malaking screen sa garden. Gagawin ko, Hija. Mag-iingat ka. Ang mga ahas ay pinakamapanganib kapag alam nilang malapit na silang matapakan, babala ng matanda bago lumabas. Naiwang mag-isa si Lavinia, hawak ang ultrasound na ipinadala ni Bianca.
Dahan-dahan niya itong nilukot sa kanyang palad hanggang sa maging isang maliit na bola ng papel. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay wala na ang bakas ng pagiging martir. Ang bawat linya sa kanyang mukha ay tila isang mapa ng digmaan. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw. Ang dilim ay dahan-dahang lumalamon sa mansyon, ngunit para kay Lavinia, ang dilim na ito ang magbibigay sa kanya ng liwanag. Akala niyo ba ay tapos na ang laro? Bulong niya sa hangin. Bukod sa yaman, kukunin ko rin ang dangal nyo na inakala nyo ay sa inyo lang. Bukas Enzo, bukas Bianca, malalaman nyo kung gaano kalupit ang isang babaeng binuo nyo mula sa kanyang sariling mga luha. Isang biglang tunog ng notification mula sa kanyang laptop ang bumasag sa katahimikan. Isang huling mensahe mula sa kanyang system. Unauthorized access detected in the Treasury account. Identity Lorenzo Villarreal. Action blocked and notified. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lavinia. Sinusubukan na ni Enzo na kuhanin ang huling pondo bago ang party. Ngunit ang hindi niya alam, ang bawat pagpindot niya sa keyboard ay tila paghigpit ng lubid sa kanyang sariling leeg. Ang gabi ay mahaba, ngunit ang bukas ay mas malapit kaysa sa inaasahan nila. Ang bawat pagkutitap ng mga kristal na chandelier sa gitna ng malawak na garden ay tila mga mapanuyang mata na nakamasid sa bawat galaw ni Lavinia. Ang hanging gabi ay puno ng amoy ng mamahaling alak at ang halimuyak ng mga imported na bulaklak, ngunit para kay Lavinia ang bawat hininga ay tila may kasamang lasa ng abo. Nakatayo siya sa isang madilim na sulok, suot ang kanyang simpleng asul na dress. Sa paligid niya ang mga kababaihan, sa alta sosyedad ay nakasuot ng mga gown na gawa ng mga tanyag na designer, ang kanilang mga leeg at braso ay kumikinang sa dami ng brilyante. Sila ang mga kaibigan ni Doña Carmela, mga taong 8 taon nang tumitingin sa kanya na parang isang dumi na napadpad sa kanilang malinis na mundo. Look at her, narinig ni Lavinia ang bulungan ng 2 babae sa kanyang likuran. 8 taon na pero mukha pa ring katulong. Hindi ko talaga alam kung ano ang nakita ni Enzo sa kanya. Isang mahinang tunog ng pagtama ng kutsara sa baso ang umalingaw-ngaw sa buong garden. Tumahimik ang lahat. Sa gitna ng entablado nakatayo si Enzo na tila isang hari, at sa tabi niya ay si Bianca na suot ang isang matingkad na pulang gown na sadyang idinisenyo upang agawin ang lahat ng atensyon. Sa kabilang panig naman ay si Doña Carmela na ang ngiti ay abot hanggang tainga habang hawak ang kanyang kopita ng champagne. Good evening everyone! Simula ni Enzo, ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Ngayong gabi hindi lang natin ipinagdiriwang ang 8 taon ng aking pagsasama sa aking asawa. Ipinagdiriwang din natin ang bagong yugto ng Villarreal Tech, a future of growth, innovation, and new beginnings. Tumingin si Enzo kay Bianca at binigyan ito ng isang makahulugang ngiti bago ibinaling ang paningin kay Lavinia na nasa malayo. Ang tingin na yon ay walang bahid ng pagmamahal. Ito ay tingin ng isang mananalo sa kanyang biktima. Ngunit bago tayo magpatuloy, singit ni Doña Carmela, habang inaagaw ang mikropono mula sa kanyang anak. May kailangan muna tayong linisin, isang bagay na matagal na nating tinitiis sa pamilyang ito. Humakbang pasulong ang matanda, ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig ng diretso kay Lavinia. Ang mga bisita ay nagsimulang magbulungan ng tensyon sa hangin, ay tila isang kable na anumang sandali ay mapuputol. Lavinia Cruz, malakas na tawag ni Carmela, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng mansyon. 8 taon ka naming kinupkop. 8 taon ka naming pinakain, binihisan, at binigyan ng bubong sa ibabaw ng iyong ulo sa kabila ng iyong kawalang kwenta. Wala kang naibigay na anak kay Enzo, wala kang naitulong sa kumpanya. Ikaw ay isang linta na sumipsip sa yaman at dugo ng mga Villarreal. Naramdaman ni Lavinia ang pag-init ng kanyang mga pisngi, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa puot na pilit niyang sinusupil. Nakita niya si Bianca na lihim na humahalakhak sa likod ng kanyang palad. Ngayong gabi sa harap ng lahat ng aming mga kaibigan at kasosyo sa negosyo, pagpapatuloy ni Carmela habang naglalabas ng isang brown envelope. Tinutuldukan na namin ang iyong pananatili rito. Pirmahan mo na ang mga huling dokumento ng iyong pag-alis. Ipinapahayag ko sa lahat na si Lavinia Cruz ay hindi na bahagi ng pamilyang Villarreal. You are officially evicted from this house and from my son's life. Isang malakas na singhapan ang nagmula sa mga bisita. Ang tunog ng mga bulungan ay naging tila isang ugong ng mga bubuyog.
Inasahan nila na iiyak si Lavinia. Inasahan nila na luluhod ito at magmamakaawa tulad ng palagi nitong ginagawa sa loob ng 8 taon. Ngunit nanatiling nakatayo ng tuwid si Lavinia. Ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang mga mata ay nanatiling tuyo at malamig na tila ba ang bawat salita ng matanda ay hindi tumatagos sa kanyang balat. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang marcha ng digmaan. Bawat hakbang niya ay tila nagpapatahimik sa paligid. Nang makarating siya sa tapat ni Doña Carmela, kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng matanda. Salamat Mama sa 8 taon ng pagpapakita sa akin kung gaano kalalim ang kawalang hiyaan ng tao. Ang boses ni Lavinia ay kalmado malakas at puno ng awtoridad na hindi pa naririnig ng sino man sa kanila. Lumingon siya kay Enzo na ngayon ay nagsisimula ng kabahan sa hindi inaasahang reaksyon ng kanyang asawa. Enzo, sabi mo kanina ay ipinagdiriwang natin ang new beginnings at ang tagumpay ng Villarreal Tech. Diba? Siguro bago nyo ako palayasin, dapat muna nating pasalamatan ang tunay na dahilan kung bakit kayo nakatayo sa entabladong ito. Mabilis na pinindot ni Lavinia ang isang remote control na nakatago sa loob ng kanyang bulsa. Sa isang iglap ang malaking screen sa likod ng entablado na dapat ay magpapakita ng mga litrato ng kasal ni na Enzo at Lavinia ay nagbago. Ang lumabas ay hindi mga alaala ng pag-ibig. Ito ay mga dokumento ng bangko, mga audit trail ng mga nakaw na pondo at ang pinakamahalaga sa lahat, ang original na titulo ng mansyong kinatatayuan nila kung saan ang tanging pangalang nakasulat bilang may-ari ay si Lavinia Cruz. Ano to, patayin nyo yan? Hiyaw ni Enzo, ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Sinubukan niyang hablutin ang remote mula kay Lavinia, ngunit mabilis na humarang si Lola Isay at ang 2 security guard na hindi kilala ni Enzo. Huwag kang magmadali, Enzo, malamig na sabi ni Lavinia habang nakatitig sa screen kung saan nagsisimulang lumabas ang video ni Enzo at Bianca na nagpaplano ng kanyang pagkabilanggo sa mental hospital. Ang gabi ay nagsisimula pa lang at sa gabing ito walang aalis dito hanggat hindi nababayaran ang bawat sentimo ng utang niyo sa akin, hindi lang sa pera kundi pati na rin sa aking dangal. Ang katahimikan sa garden ay naging nakabibingi. Ang tanging naririnig na lamang ay ang mabilis na paghinga ni Enzo at ang mahinang tunog ng pag-iyak ni Doña Carmela dahil sa biglaang takot. Ang bawat bulong ng mga panauhin ay tila isang malakas na alingawngaw ng nagbabagsakang pader. Sa gitna ng liwanag ng mga chandelier, ang mukha ni Enzo ay unti-unting nawalan ng kulay, naging kasing puti ng telang nakatakip sa mga lamesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot habang nakatitig sa screen na nagpapakita ng bawat sentimong ninakaw niya. Hindi totoo yan. Pineke niya ang mga dokumentong yan. Hiyaw ni Enzo, ang kanyang boses ay nanginginig at pilit na inaabot ang mikropono. Lumingon siya sa mga bisita, ang pawis ay malapot na gumadaloy mula sa kanyang sentido. Huwag kayong maniniwala sa kanya. Si Lavinia ay baliw. Kita niyo naman sinisira niya ang sarili naming anniversary. Isang matunog na tawa ang kumawala sa mga labi ni Lavinia, isang tawang hindi nagmula sa saya, kundi sa 8 taon ng naipong pait. Humakbang siya palapit kay Enzo, ang bawat tunog ng kanyang sapatos ay tila isang hatol ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Baliw, Enzo, o baka naman natatakot ka lang dahil ang aninong pinagtataguan mo ay tuluyan ng naglaho. Lumingon si Lavinia sa dulo ng garden kung saan naglalakad papalapit ang isang lalaking naka-Amerikana, bit-bit ang isang attaché case. Mga kagalang-galang na miyembro ng Board of Directors, kilala niyo si Attorney Lopez. Siya ang legal representative ng tunay na founder ng Villarreal Tech. Tumayo ang 3 matatandang lalaki mula sa harapang lamesa. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. Attorney Lopez, ano ang ibig sabihin nito? Tanong ng isa sa kanila. Binuksan ng abogado ang kanyang dala at naglabas ng mga papeles na may selyo ng gobyerno. Sa loob ng 8 taon, ang pangalang Elsie Cruz ang nakatala bilang may-ari ng 75% ng shares ng kumpanya. Si Mr. Enzo Villarreal ay isang appointee lamang, isang mukhang pinili ng tunay na may-ari upang maging CEO. At ngayong gabi, ang Elsie Cruz na iyon, si Lavinia Cruz Villarreal, ay nagpasya ng bawiin ang posisyong iyon. Nabitawan ni Doña Carmela ang kanyang kopita ng champagne. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig
ay tila hudyat ng tuluyang pagkawasak ng kanilang mundo. Hindi maari. Hindi maari na ang basurang ito ang nagmamay-ari ng lahat. Sigaw ng matanda ang kanyang boses ay tila isang kinakatay na hayop. Enzo anak, gawin mo ang lahat. Paalisin mo ang babaeng yan. Mama, tumahimik ka. Bulyaw ni Enzo, ngunit huli na. Ang mga bisita ay nagsimula ng kumuha ng litrato at video. Ang kahihiyang inilaan nila para kay Lavinia ay bumalik sa kanila ng 100 doble. At tungkol naman sa bahay na ito, pagpapatuloy ni Lavinia ang kanyang boses, ay kalmado ngunit bawat salita ay tila isang taga sa puso. Ang mansyong ito ay nakapangalan sa Corazon Foundation, isang charity na itinayo ko para sa mga kababaihang biktima ng pang-aapi. Ang kontrata nyo para tumira dito ay natapos na kaninang 6:00 ng gabi. You are trespassers in my property. Lumingon si Lavinia kay Bianca, na ngayon ay nakatago sa likod ni Enzo. Ang kanyang pulang gown ay tila naging simbolo ng kanyang sariling kasalanan. Miss Salcedo, ang kondo na tinitirhan mo at ang kotseng minamaneho mo, binawi ko na ang mga iyon kaninang hapon. Siguro ay kailangan mo nang maghanap ng bagong matitirhan bago magbukas ang mga bangko bukas. You monster! Hiyaw ni Bianca, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng galit. Buntis ako, wala kang puso. Paano ang anak ni Enzo? Ang anak ni Enzo ay walang kasalanan. Sabi ni Lavinia, ang kanyang tingin ay lumambot ng bahagya ngunit nanatiling matatag. Ngunit ang ama niya ay kailangang managot sa batas. Attorney, ibigay niyo na ang mga dokumento sa mga awtoridad. Kasabay ng kanyang salita, ang tunog ng papalapit na sirena ay muling umalingaw-ngaw, mas malakas, mas malapit. 3 sasakyan ng pulis ang huminto sa harap ng gate. Pumasok ang mga opisyal na may bitbit na warrant of arrest. Mr. Lorenzo Villarreal, you are under arrest for large-scale embezzlement and falsification of public documents. Pahayag ng opisyal. Marahas na pinusasan si Enzo sa harap ng lahat ng kanyang mga kasosyo. Ang kanyang mga pagsigaw at pagmura ay tila mga walang kwentang ingay sa gitna ng maringal na garden. Si Doña Carmela ay napaupo sa damuhan. Ang kanyang mamahaling gown ay nadumihan ng putik, ang kanyang muka ay puno ng luhang dulot ng kawalan ng pag-asa. Lumapit si Lavinia kay Enzo bago ito tuluyang ilabas ng mga pulis. Tinitigan niya ang lalaking minahal niya, ng buong puso ang lalaking ipinagpalit ang kanyang katapatan para sa pansamantalang yaman. Sabi mo kanina, Enzo, don't make a scene. Bulong ni Lavinia sa kanyang asawa. Hindi ako gumawa ng eksena. Gumawa lang ako ng hustisya. Ang 8 taon nating pagsasama ay hindi ko nakakalimutan. Pero ang 8 taon ng pag-iisa ko sa loob ng bahay na ito ay ngayon ko palang babayaran. Pinanood ni Lavinia ang pag-alis ng mga sasakyan ng pulis. Ang garden na kanina lang ay puno ng ingay ay naging tahimik. Ang mga bisita ay nagsimula na ring umalis nang may mga bulong ng pagkamangha at takot. Naiwan si Lavinia sa gitna ng entablado mag-isa sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang engagement ring at binitawan ito sa semento. Ang tunog ng pagbagsak ng brilyante ay tila huling tuldok sa isang mahabang kwento ng pagtitiis. Ma'am Lavinia daw, tawag ni Lola Isay mula sa likuran. Tapos na po, wala na sila. Tumango si Lavinia, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, ngunit sa pagkakataong ito ay luha ng kalayaan. Lumingon siya sa malaking mansyon, na ngayon ay tila isang malaking kastilyong walang laman. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, narinig niya ang isang mahinang kaluskos mula sa mga halaman sa madilim na bahagi ng garden. Isang anino ang mabilis na kumilos, at bago pa makasigaw si Lola Isay, isang pamilyar na boses ang narinig ni Lavinia, boses na nagpadama sa kanya na ang panganib ay hindi pa tuluyang natatapos. Hindi mo alam ang lahat, Lavinia. Akala mo ba ikaw lang ang biktima rito? Akala mo ba ikaw ang unang babaeng ginamit at itinapon ng pamilyang ito? Ang boses ni Bianca ay tila isang matalas na kalansing ng bubog sa gitna ng katahimikan ng garden. Dahan-dahan siyang lumabas mula sa anino ng malalaking dahon ng palmera. Ang kanyang pulang gown, na kanina lang ay tila simbolo ng tagumpay, ngayon ay punit-punit sa ibaba at puno ng dumi mula sa kanyang pagtatago. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagitan ng takot at matinding galit. Napahinto si Lavinia. Ang lamig ng gabi ay tila mas lalong tumindi
nanunuot sa kanyang balat hanggang sa kanyang mga buto. Hinawakan niya ang kanyang braso, pinagmamasdan ang babaeng dati, ay kinamumuhian niya, ngunit ngayon ay tila isang salamin ng kanyang sariling nakaraan. Ano ang ibig mong sabihin, Bianca, tapos na ang gabi? Wala na si Enzo, wala na ang yaman na hinabol mo. Ang boses ni Lavinia ay nanatiling kalmado, ngunit may bakas ng kaba. Isang mapait at tuyot na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bianca. Lumapit siya, ang kanyang bawat hakbang ay tila may dalang bigat ng isang madilim na sikreto. Ang yaman, oo, gusto ko ang pera. Pero alam mo ba kung bakit ako pumasok sa buhay ni Enzo? Hindi para agawin ang asawa mo, kundi para hanapin ang hustisya para sa kapatid ko. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lavinia. Kapatid, anong kinalaman ng kapatid mo rito? Maria Clara Dizon, bulong ni Bianca. At ang pangalang iyon ay tila isang kidlat na gumuhit sa alaala ni Lavinia. Siya ang unang asawa ni Enzo. Siya ang unang binuo ang pundasyon ng kumpanyang ito bago ka pa dumating. Pero tulad ng binalak nila sa iyo, ginawa rin nila siyang baliw. Ikinulong nila siya sa isang madilim na pasilidad, kinuha ang lahat ng shares niya, at nang wala na silang mapala, hinayaan nilang mamatay siya sa pangungulila. Naramdaman ni Lavinia ang biglang panghihina ng kanyang mga tuhod. Napahawak siya sa gilid ng isang marmol na lamesa upang hindi tuluyang bumagsak. Ang bawat salita ni Bianca ay tila isang piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo. Ang mga bulong ni Lola Isay, ang scan ng birth certificate, at ang takot sa mga mata ni Dr. Ramirez kanina. Hindi iyan totoo, pabulong na sabi ni Lavinia, kahit nasa kaibuturan ng kanyang puso, ay alam niyang ito ang hubad na katotohanan. Totoo ang lahat. Lavinia, buntis si Maria Clara noon tulad ko ngayon. Patuloy ni Bianca, ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy, nag-iiwan ng itim na mantsa ng maskara sa kanyang mga pisngi. Kinuha nila ang sanggol, ang batang nakita mo sa record, anak iyon ni Maria Clara, na pinalabas nilang patay na. Pero ang totoo, ibinigay nila iyon sa ibang tao para walang maging tagapagmana sa yaman ng mga Villarreal. Ang bawat hininga ni Lavinia ay naging tila isang paglunok ng mga tinik. Ang mansyong ito na inakala niyang tahanan ng kanyang mga pangarap ay isa palang libingan ng mga buhay na biktima. Ang pamilyang Villarreal ay hindi lang mga magnanakaw ng pera. Sila ay mga mamamatay tao ng kaluluwa. Nasaan ang bata, Bianca, noon? Tanong ni Lavinia, ang kanyang boses ay puno ng pait at determinasyon. Hindi ko alam. Iyan ang dahilan kung bakit ako narito. Pero huli na ang lahat, di ba ipinakulong mo na ang tanging taong nakakaalam kung nasaan ang pamangkin ko? Isinigaw ni Bianca ang kanyang huling salita bago siya napaupo sa damuhan, humahagulgol sa gitna ng pagkatalo. Dahan-dahang lumapit si Lavinia sa babaeng itinuring niyang kaaway. Walang pag-aalinlangan, inabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang balikat ni Bianca. Ang init ng balat nito ay nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng dumi, pareho lang silang mga babaeng naging biktima ng isang halimaw. Hindi pa huli ang lahat, Bianca, bulong ni Lavinia. Kung nahanap ko ang paraan para pabagsakin ang kumpanya, hahanap ako ng paraan para mahanap ang bata. Pero kailangan nating magtulungan. Tumingala si Bianca, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan. Ngunit bago pa siya makasagot, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang narinig mula sa loob ng mansyon. Sinundan ito ng isang nakakatakot na sigaw-sigaw ni Doña Carmela. Mabilis na tumakbo si Lavinia patungo sa loob, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Pagpasok niya sa malawak na sala, tumambad sa kanya ang isang tanawing hinding-hindi niya malilimutan. Nakatayo si Doña Carmela sa gitna ng mga basag na kristal, hawak ang isang lumang litrato na tila sinusubukang sunugin gamit ang isang lighter. Ang kanyang mukha ay hindi na mukha ng isang reyna. Ito ay mukha ng isang taong tuluyan nang nilamon ng kanyang sariling mga demonyo. Hindi niyo makukuha ang sikreto ko. Walang makakaalam kung nasaan ang batang iyon. Hiyaw ng matanda habang ang apoy ay dahan-dahang kinakain ang gilid ng litrato. Mama, itigil niyo yan, sigaw ni Lavinia, pilit na lumalapit. Ngunit bago pa maagaw ni Lavinia ang litrato, isang anino ang mabilis na pumasok mula sa likurang pinto. Isang lalaking nakauniporme ng pulis, ngunit hindi ito ang mga pulis na dumating kanina. May hawak siyang baril at ang kanyang tingin ay nakatutok ng diretso kay Lavinia. Bitawan mo ang matanda, ma'am, sabi ng lalaki, ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. May nagbayad sa akin para siguruhing walang anumang ebidensya na maiiwan sa bahay na ito ngayong gabi.
pati na ang mga taong nakakaalam ng sikreto. Naramdaman ni Lavinia ang paghinto ng kanyang mundo. Ang tagumpay na inakala niyang hawak na niya ay tila isang buhangin na mabilis na kumakawala sa kanyang mga daliri. Ang panganib ay hindi natapos sa pagkaposas kay Enzo. Ito ay nagsisimula pa lamang. Sa tingin mo ba ay makakalabas ka pa ng buhay sa pamamahay na ito? Pagkatapos ng lahat ng ginawa mo? Ang boses ng pulis ay tila isang malamig na bakal na dumampi sa sentido ng katarungan. Ang bawat salita niya ay punong-puno ng banta habang ang dulo ng baril ay nakaturo ng diretso sa pagitan ng mga mata ni Lavinia. Sa gitna ng sala na dati ay puno ng halakhak at karangyaan, ang tanging naririnig na lamang ay ang mabigat na paghinga ni Doña Carmela at ang mahinang hikbi ni Bianca na nakaluhod pa rin sa sahig. Naramdaman ni Lavinia ang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaaling-awngaw sa kanyang pandinig. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat hininga ay tila paghigop ng alikabok mula sa mga basag na pangarap na nakakalat sa paligid. Ngunit sa halip na pumikit sa takot na natiling nakadilat ang kanyang mga mata, tinititigan ang lalaking binayaran upang burahin siya sa mundo. Papatayin mo kami para pagtakpan ang isang pamilyang wala nang maibabayad sa iyo. Ang boses ni Lavinia ay mahina, ngunit may talim na hindi kayang baluktutin ng takot. Ang perang ipinangako sa iyo ni Enzo ay wala na. Ang yaman ni Doña Carmela ay naging abo na sa labas pa lang ng gate na ito. Para kanino ka pa ba nagtatrabaho? Tumahimik ka, hiyaw ng lalaki sabay ka sa baril. Ang tunog ng mekanismo ng baril ay bumasag sa katahimikan, isang tuyong tunog na tila hudyat ng kamatayan. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang marahas na halakhak ang kumawala kay Doña Carmela. Ang matanda ay dahan-dahang tumayo mula sa mga basag na kristal, ang kanyang mga kamay ay puno ng uling mula sa sinunog na litrato. Mamatay na tayong lahat, kung hindi rin lang mapupunta sa akin ang kumpanya. Walang makikinabang sa batang iyon. Walang makakaalam kung sino ang tunay na tagapagmana. Dahan-dahang itinaas ni Carmela ang natirang bahagi ng litrato na hindi pa tuluyang nakakain ng apoy. Isang bahagi ng mukha ng isang batang babae, ang makikita doon isang batang may mga matang tila pamilyar kay Lavinia. Ibigay mo sa akin ang litratong iyan, Mama Chan. Utos ni Lavinia habang dahan-dahang humahakbang palapit, hindi alintana ang baril na nakatutok sa kanya. Huwag kang lalapit o puputukan ko ang ulo mo, sigaw ng pulis, ngunit ang kanyang kamay ay nagsisimulang manginig. Nakikita niya sa mga mata ni Lavinia ang isang uri ng tapang na hindi niya maintindihan, isang tapang ng isang babaeng wala nang balak pang sumuko. Sige, iputok mo. Hamon ni Lavinia, ang kanyang boses ay tila isang malalim na kanta ng paghihiganti. Pero siguraduhin mong hindi ako ang huling makikita mo bago ka mabulok sa impyerno. Dahil ang bawat pulis sa labas ng gate na ito ay kanina pa nakikinig sa usapang ito sa pamamagitan ng aking cellphone na naka-open line kay Attorney Lopez. Nanlaki ang mga mata ng pulis. Mabilis niyang tiningnan ang cellphone na nahawak ni Lavinia at doon niya nakita ang aktibong tawag. Kasabay nito ang tunog ng mabilis na pagtakbo ng mga sapatos sa marmol na sahig ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Pulis, ibagsak ang baril. Ang sigaw ng mga tunay na awtoridad ay tila isang langit na bumubukas para sa kaligtasan ni Lavinia. Ang corrupt na pulis ay wala nang nagawa kundi itapon ang kanyang sandata at lumuhod sa sahig habang pinalilibutan siya ng kanyang mga kasamahan. Sa kabilang dako, mabilis na nilapitan ni Lavinia si Doña Carmela bago pa nito tuluyang malamon ng apoy ang natitirang piraso ng litrato. Marahas na hinablot ni Lavinia ang papel. Ang init ng apoy ay dumampi sa kanyang mga daliri, nag-iwan ng mapulang marka, ngunit hindi niya ito pinansin. Tinitigan niya ang imahe sa litrato. Ang batang babae ay may suot na isang pamilyar na kwintas, isang maliit na locket na pilak na hugis puso. Naramdaman ni Lavinia ang paghinto ng kanyang mundo. Ang kwintas na iyon, nakita na niya iyon sa leeg ng isang taong malapit sa kanya. Lola Isay, bulong ni Lavinia, ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin. Lumingon siya sa pintuan ng kusina kung saan nakatayo ang matandang may bahay. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Kasunod ni Lola Isay ang isang dalagita may bitbit na tray ng tsaa, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka sa kaguluhan sa sala. Ang dalagitang si Mayari, ang batang itinuturing na apo ni Lola Isay,
na 8 taon nang kasama nila sa bahay bilang katulong sa paglilinis. Siya ba ang anak ni Maria Clara? Tanong ni Lavinia, ang kanyang puso ay tila sasabog sa halo-halong emosyon. Dahan-dahang tumango si Lola Isay, lumuhod sa sahig habang yakap ang dalagita. Patawarin mo ako, Lavinia. Iniligtas ko siya mula sa utos ni Doña Carmela na itapon siya sa ampunan noong sanggol pa lang siya. Pinalaki ko siya sa loob ng bahay na ito, sa ilalim ng kanilang mga ilong, dahil alam kong dito siya pinakamalapit sa kanyang tunay na karapatan. Napalingon si Lavinia kay Doña Carmela, na ngayon ay wala nang magawa kundi ang tumingin sa kawalan ng kanyang mga mata ay blanko, at ang kanyang diwa ay tuluyan nang bumitaw sa realidad. Ang bawat kasamaan niya ay nagbunga ng isang bunga na hindi niya kailanman inasahan ang tagapagmanang nais niyang patayin, ay siya mismong nagsisilbi sa kanya ng tsaa gabi-gabi. Lumapit si Lavinia kay Mayari at dahan-dahang hinawakan ang mukha nito. Hindi ka na maglilinis ng dumi ng ibang tao. Mayari, mula sa gabing ito ikaw ay isang Villarreal. Ang tunay na Villarreal na hindi na kailanman muling itatago. Habang pinalalabas ng mga pulis si Doña Carmela at ang korap na opisyal na iwan ang katahimikan sa malaking sala. Ang bawat anino ng pagmamalupit ay dahan-dahang napapalitan ng liwanag ng katotohanan. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, lumingon si Bianca kay Lavinia. Tapos na ang lahat, Lavinia. Nahanap mo na ang bata. Nakuha mo na ang kumpanya. Sabi ni Bianca, ang kanyang boses ay puno ng pagkapagod. Pero paano si Enzo? Paano ang magiging anak ko? Isang huling desisyon ang kailangang gawin ni Lavinia, isang desisyon na susubok sa lalim ng kanyang kakayahang magpatawad o sa bigat ng kanyang pagnanais na maningil ng lubusan. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng taong yumuyukod sa iyo, kundi sa katahimikan ng iyong puso kapag wala ka ng kailangang patunayan sa kahit na sino. Nakatayo si Lavinia sa harap ng malawak na salamin ng kanyang bagong opisina sa pinakamataas na palapag ng Villarreal Tower, na ngayon ay binabalak na niyang pangalanang muli bilang Cruz Technologies. Ang tanawin ng buong Manila mula sa itaas ay tila isang dagat ng mga pangarap na kumukutitap sa ilalim ng araw. Ang kanyang suot na puting blazer ay malinis at walang bahid malayo sa mga lumang apron na punong-puno ng mantsa ng pagsasakripisyo. Dahan-dahan niyang hinaplos ang gintong nameplate sa kanyang mesa, Lavinia Cruz, Chief Executive Officer. Ang bawat titik ay tila may dalang bigat ng 8 taong paghihintay. Ma'am, handa na po ang sasakyan. Hinihintay na po kayo sa Camp Crame, mahinahong paalala ng kanyang bagong assistant. Tumango si Lavinia, kinuha niya ang kanyang bag at lumakad palabas. Ang bawat empleyadong nadadaanan niya ay humihinto at bumabati ng may tunay na paggalang, hindi dahil sa takot, kundi dahil alam na ng buong kumpanya na ang babaeng ito ang tunay na utak na nagligtas sa kanila mula sa pagkabangkarote. Pagdating sa detention center, ang amoy ng luma at kinalawang na bakal ay bumati sa kanya. Ang tunog ng mabibigat na sapatos ng mga gwardya na naglalakad sa sementadong pasilyo ay lumikha ng isang ritmo ng kaba sa kanyang dibdib. Pinangunahan siya sa isang maliit na silid na may makapal na salamin sa gitna. Pagkaraan ng ilang sandali, bumukas ang bakal na pinto sa kabilang panig. Pumasok si Enzo. Halos hindi na makilala ni Lavinia ang lalaking minahal niya. Ang kanyang tuxedo ay napalitan ng kulay kahel, na uniforme, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng takot. Nang makita ni Enzo si Lavinia, mabilis siyang lumapit sa salamin at kinuha ang telepono. Lavinia, love, alam kong darating ka. Patawarin mo ako, nagkamali lang ako. Nadala lang ako ng tukso at ng pressure ni Mama. Please bawiin mo ang kaso. Hindi ko kayang manatili rito. Mamatay ako rito, Lavinia. Tumingin si Lavinia sa kanya, ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng anumang galit kundi isang malalim na pagkapagod. Nandito ako hindi para makinig sa mga dahilan mo, Enzo. Nandito ako para ibigay ang huling papeles na kailangan nating ayusin. Inilapag ni Lavinia ang isang dokumento sa maliit na siwang ng salamin. Ito ang settlement agreement para kay Bianca at sa magiging anak nyo. Naglaan ako ng trust fund para sa bata. Hindi siya dapat magdusa sa mga pagkakamali mo. At tungkol naman sa annulment permado na ito ng judge. Malaya ka na sa akin, Enzo. Gaya ng pagiging malaya ko sa iyo. Trust fund settlement, Lavinia, kailangan ko ng abogado. Kailangan ko ng pera para makalabas. Hiyaw ni Enzo, ang kanyang boses ay tila isang desperadong hayop na nakakulong. 8 taon tayong nagsama.
Wala ka bang utang na loob sa lahat ng saya na ibinigay ko sa iyo noong simula? Utang na loob. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lavinia. Enzo, ang utang na loob ay binabayaran ng pasasalamat, hindi ng pagtataksil. Ang bawat sentimong ginastos mo, ang bawat luho ni Mama, at ang bawat kislap ng brilyante ni Bianca, ako ang nagbayad niyan. Ikaw ang may utang sa akin, Enzo. Utang mo sa akin ang 8 taon ng buhay ko na ninakaw mo. Patawarin mo ako, Lavinia, please. Pagmamakaawa ni Enzo ang kanyang mga luha ay nagsimulang dumaloy at pumatak sa orange niyang uniforme. Pinatawad na kita, Enzo. Mahinahong sabi ni Lavinia. Pinatawad kita dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat mo sa puso ko. Pero ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang mawawala ang pananagutan mo sa batas. Harapin mo ang mga kaso mo ng may dangal kung may natitira pa sa iyo. Dahan-dahang ibinaba ni Lavinia ang telepono. Tumayo siya at hindi na nilingon ang nagwawala at sumisigaw na si Enzo sa likod ng salamin. Ang matunog na pagsasara ng bakal na pinto sa kanyang likuran ay tila huling tuldok sa isang masakit na kabanata. Paglabas niya ng gusali, sinalubong siya ni Lola Isay at ni Mayari. Ang dalagita ay suot na ngayon ang isang maayos na uniforme ng paaralan. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bagong pag-asa. Ma'am Lavinia, handa na po ang lahat para sa launching ng Lavinia Cruz Foundation ngayong hapon. Sabi ni Lola Isay habang nakangiti. Salamat, Lola. At mayaring lumapit si Lavinia sa dalagita at inayos ang kwelyo nito. Pagbutihin mo ang pag-aaral. Ikaw ang susunod na hahawak sa kumpanyang itinayo ng nanay mo. Habang sumasakay sa sasakyan, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan. Lavinia. Nilingon niya ang pinagmulan ng boses. Isang lalaking naka-Amerikana, may hawak na mga dokumento at may isang tapat na ngiti. Si Gabriel ang dating head ng legal department na tinanggal ni Enzo dahil sa pagprotekta kay Lavinia sa lihim. Handa ka na ba para sa board meeting? May isang investor na gustong makipagtulungan sa atin para sa bagong renewable energy project. Sabi ni Gabriel, ang kanyang tingin ay puno ng paghanga at isang bagay na tila higit pa sa profesionalismo. Ngumiti si Lavinia. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya na ang hangin ay hindi na sumasakal sa kanya. Ito ay nagbibigay na ng bagong lakas. Handa na ako, Gabriel, tara na. Habang umaandar ang sasakyan palayo sa kulungan, tiningnan ni Lavinia ang kanyang mga kamay. Wala na ang mga sugat mula sa basag na pinggan. Ang tanging naroon ay ang isang maliit na peklat, isang paalala na ang bawat sugat ay naghihilom at ang bawat pagkawasak ay simula ng isang mas matibay na pundasyon. Ang pinakamatamis na paghihiganti ay hindi ang makitang nagdurusa ang iyong mga kaaway, kundi ang makita ang iyong sarili na namumukadkad sa gitna ng mga lupang inakala nilang baog. Ang tunog ng pagbuwal ng malalaking pader ng lumang mansyon ng mga Villarreal ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Mula sa loob ng kanyang sasakyan, pinanood ni Lavinia ang bawat pagbagsak ng semento at bato. Ang bahay na naging kulungan niya sa loob ng 8 taon ay dahan-dahang nagiging bahagi na lamang ng nakaraan. Sa lugar na ito, itatayo ang Maria Clara Haven, isang komunidad at sentro ng kalinga para sa mga kababaihang inalisan ng boses at karapatan ng kanilang sariling mga pamilya. Dahan-dahang lumabas si Lavinia ng sasakyan. Ang hangin ay sariwa, wala na ang amoy ng luma at mapang-aping tradisyon. Sa tabi niya nakatayo si Gabriel, tahimik na nagbibigay ng suporta. Sigurado ka na ba rito, Lavinia? Mahinahong tanong ni Gabriel habang pinagmamasdan ang mga trabahador. Higit pa sa sigurado, Gabriel, sagot ni Lavinia, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Kailangang buwagin ang pundasyon ng kasamaan para makapagtayo ng isang bagong simula na nakabatay sa katotohanan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang tahimik at puting silid ng isang psychiatric facility, nakaupo sa gilid ng kama si Doña Carmela. Ang kanyang dating maringal na ayos ay napalitan ng simpleng puting bestida. Hawak niya ang isang basong plastik, tila nakikipag-usap sa mga anino sa pader. Siguraduhin niyo na masarap ang tsa para sa mga bisita. Bulong ng matanda ang kanyang boses ay tila isang sirang plaka. Darating ang mga ayala, darating ang mga bilyonaryo. Nasaan ang aking mga alahas? Nasaan ang aking korona? Ang tanging sagot sa kanya ay ang katahimikan ng 4 na sulok ng silid. Ang reynang walang kaharian ay tuluyan ng naligaw sa loob ng sarili niyang mga kasinungalingan.
Wala nang nakikinig, wala nang sumusunod. Ito ang kanyang naging hustisya, ang mabuhay sa isang mundong siya lang ang naniniwala sa sariling kadakilaan. Samantala sa loob ng pambansang Titan, ang buhay ni Enzo ay naging isang mahabang serye ng pagsisisi. Wala na ang mga mamahaling alak at mga party sa yate. Ang bawat araw niya ay ginugugol sa paglilinis ng mga pasilyo at pagkain ng simpleng rasyon. Sa tuwing naririnig niya sa balita sa radyo ang pangalan ni Lavinia bilang Entrepreneur of the Year, tila ba may isang matalim na kutsilyong humahati sa kanyang puso. Nakatanggap siya ng isang sulat mula kay Bianca noong nakaraang linggo. Ang nilalaman nito ay maikli. Nanganak na ako. Isang batang babae. Pinangalanan ko siyang Clara bilang pag-alaala sa kapatid ko. Huwag mo na kaming hahanapin. Ang perang ibinigay ni Lavinia ay sapat na para makapagsimula kami sa malayo. Patawarin mo kami pero hindi ka bahagi ng hinaharap namin. Nabitawan ni Enzo ang sulat sa malamig na sahig ng kanyang selda. Doon niya naramdaman ang tunay na kahulugan ng pagkatalo, hindi ang pagkawala ng pera kundi ang pagkawala ng karapatang makita ang sariling anak dahil sa kanyang sariling karumihan. Nabalik ang diwa ni Lavinia sa kasalukuyan nang lumapit sa kanya si Mayari. Ang dalagita ay may hawak na isang maliit na puno ng narahanda na para sa ceremonial planting sa gitna ng lupain. Tita Lavinia, gusto niyo po bang tulungan niyo ako? Tanong ni Mayari, ang kanyang ngiti ay tila isang liwanag na nagbubura sa bawat dilim na pinagdaanan nila. Lumuhod si Lavinia sa malambot na lupa. Hindi siya natatakot na madumihan ang kanyang mga kamay. Kasama si Mayari, itinanim nila ang maliit na puno. Ang bawat pagbaon ng ugat sa lupa ay tila isang pangako ng katatagan at paglago. Ang punong ito, Mayari, ay tulad mo to. Bulong ni Lavinia sa bata. Dadaan ito sa maraming bagyo pero dahil malalim ang kanyang ugat sa katotohanan, hinding-hindi ito mabubuwal. Nang matapos ang seremonya, naglakad si Lavinia patungo sa dalampasigan malapit sa kanilang bagong proyekto. Ang dagat ay kalmado, ang mga alon ay marahang humahalik sa buhangin. Sumabay sa kanya si Gabriel, ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit. Ang presensya ng lalaki ay hindi nakakasakal. Ito ay tila isang banayad na kanta ng suporta. Ano na ang susunod para kay Lavinia Cruz? Tanong ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Huminto si Lavinia at tumingin sa malawak na abot-tanaw. Gusto ko munang maging ako, Gabriel. Ang Lavinia na hindi asawa ng isang CEO, hindi biktima ng isang biyenan, at hindi anino ng sinuman. Gusto ko munang kilalanin ang babaeng nakaligtas sa bagyo. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Lavinia. Ang haplos nito ay tapat at puno ng respeto. Kung gayon, hayaan mong samahan ka ng isang kaibigan sa paglalakbay na iyon, kahit gaano pa katagal. Isang tunay at malalim na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lavinia. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang ganap na kalayaan. Ang bawat sugat sa kanyang puso ay naging mga pilat ng karangalan. Ang huling sinag ng araw ay nagbigay ng ginintuang kulay sa paligid. Habang pinagmamasdan ni Lavinia ang dahan-dahang paglubog ng araw, alam niyang ang bukas ay hindi na isang banta, kundi isang magandang pangako. Ang kanyang hustisya ay hindi natapos sa pagpaparusa sa iba, kundi sa pagmamahal muli sa kanyang sarili. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang agos ng ilog na dahan-dahang naglilinis sa mga bakas ng putik na iniwan ng nakaraan. Sa harapan ng Maria Clara Haven, ang mga puting bulaklak ng gardenia ay namumukadkad, nagkakalat ng bango na tila isang mahinahong himig ng pasasalamat. Ang bawat sulok ng gusaling ito, na dati ay bahagi ng isang madilim na mansyon, ay puno na ngayon ng liwanag at tawanan ng mga batang naglalaro at mga kababaihang muling bumubuo ng kanilang mga pangarap. Nakatayo si Lavinia sa gitna ng courtyard, pinagmamasdan ang isang grupo ng mga babae na abala sa isang workshop. Ang kanyang mukha ay wala na ang bakas ng pag-aalinlangan. Ang bawat linya sa kanyang noo ay hindi naguhit ng pag-aalala, kundi mga marka ng isang leader na may paninindigan. Ma'am Lavinia, may sulat po na dumating mula sa korte. Lumapit si Gabriel, ang kanyang boses ay nananatiling matatag at puno ng pag-aalaga. Final na po ang hatol kay Enzo, 12 taon na pagkakulong. At tungkol naman kay Doña Carmela, mananatili siya sa pasilidad sa ilalim ng pangangasiwa ng mga doktor. Tumitig si Lavinia sa malayo sa abot-tanaw kung saan ang langit ay nagtatagpo sa dagat. Ang tanong na, napatawad ko na ba sila, ay madalas sumagi sa kanyang isipan nitong mga nakaraang buwan.
Dahan-dahan siyang lumingon kay Gabriel. Ang pagpapatawad, Gabriel, ay hindi nangangahulugang ibabalik ko ang lahat sa dati, mahinahong sabi ni Lavinia. Pinatawad ko na sila sa diwa na hindi ko na hinahayaang ang galit sa kanila ang magpatakbo ng buhay ko. Ang katahimikan ng puso ko ang pinakamalaking tagumpay na nakuha ko mula sa lahat ng ito. I have finally let go of the ghost of the Villarreal name. Lumapit si Mayari na ngayon ay mas matangkad na at may dalang mga dokumento para sa kanilang susunod na outreach program. Tita Lavinia, handa na po kami para sa pagbisita sa ampunan ni Clara. Nagpadala rin po si Bianca ng mga litrato ng bata. Ang laki na niya, tita. Ngumiti si Lavinia at hinaplos ang balikat ng dalaga. Nakita niya sa mga mata ni Mayari ang bunga ng kanyang mga pagsisikap, isang bagong henerasyon na hindi na kailangang magtago sa anino ng kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, naramdaman ni Lavinia ang ganap na kapayapaan. Ang kapayapaang hindi nakabase sa yaman o kapangyarihan, kundi sa katotohanang nakagawa siya ng tama para sa sarili at para sa iba. Bumaling muli si Lavinia kay Gabriel, na tahimik na naghihintay sa kanyang tabi. Salamat, Gabriel, sa hindi mo pag-iwan sa akin noong ang tanging bitbit ko lang ay ang aking mga basag na pangarap. Hindi ako aalis, Lavinia. Sabi ko naman sa iyo, maghihintay ako hanggang sa ikaw naman ang maging handa na buksan ang bagong kabanata ng buhay mo. Sagot ng lalaki, ang kanyang mga mata ay puno ng tapat na pagmamahal. Dahan-dahang kinuha ni Lavinia ang kamay ni Gabriel. Sa simpleng pagdampi ng kanilang mga palad, naramdaman niya ang isang uri ng kilig na hindi nakabatay sa mabulaklak na salita, kundi sa lalim ng pagkakaunawaan at respeto. Ang pag-ibig para kay Lavinia ay hindi na isang tanikala kundi isang malayang paglipad. Ang aral na iiwan ng kwentong ito sa bawat pusong nakikinig ay simple lamang. Huwag hayaang ubusin ka ng iyong pagiging martir. Ang tunay na kabutihan ay nagsisimula sa pagpapahalaga sa sarili. Ang yaman ay pwedeng manakaw ang posisyon, ay pwedeng bawiin, ngunit ang iyong dangal at talino ay ang tanging kayamanan na hinding-hindi makukuha ng sinuman. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, naglalakad ang dalawa patungo sa loob ng gusali, handa ng harapin ang mas marami pang bukas. Ang Lavinia na dating anino ay isa na ngayong nagniningning na bituin, nagbibigay ng liwanag sa lahat ng mga pusong minsang naligaw sa dilim.